computer. Ayan, recording in progress. And then share, POS, share. Yan. Okay, nakikita nyo na ba yung nasa screen niyo? Yan. Check. Open ko lang yung chat. Yan. Okay. Yan, thank you. Game na, no? So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito is part 2 of reliable system. O, di ba? Marunong na kayo sa fundamentals. Marunong na kayong gumawa ng offer. Nakikita ko na nakukuha-kuha nyo na. Marunong na kayong magpresyo, magawa ng creatives, di ba? At mag-run ng ads, di ba? Super proud of you guys. Nakakapag-run na kayo ng ads. And ngayon, nakikita nyo na mahirap mag-ads, di ba? Nakakalungkot na parang kailangan nyo pang gumastos ng 200, 300, 400 sa isang benta lang, kaya hindi pwedeng magpatong ng mababa, Rio. Okay, Rio, ha? Naku, sabi ko sa iyo. Hindi kayo pwede magpatong ng mababa sa Facebook. Although, pwede naman so long as ma-make sure nyo na madideliver sa kanila. Di ba? So, iba-ibang diskarte. Okay. Now, pag-uusapan naman natin kung ano yung gagamitin ninyo na automation para matulungan kayo na kahit natutulog kayo, pagkagising nyo, marami kayong increase at pwede kayong magkabenta. Okay? So, napag-usapan natin ang basic ng Facebook Business Suite kahapon. Di ba? Napag-usapan natin ang ilan sa mga features ng Pancake na super ganda. Ala, kayo talaga mapasok pa ha. Ganda ng Pancake, di ba? Sobrang automated siya and at the same time talagang lahat ng mga functions para makasave kayo ng masave ninyo yung information, kung ano mangyayari sa customer, nandoon lahat yun. Actually, meron pa nga akong part na hindi na ituro para sa inyo. Ba? Itong organized folder photos, hindi ko pala naturo. So, gagalaw tayo ng isang page ng client ko. Wait lang. Okay, papakita ko muna sa inyo. Yan na. Okay. Gagalaw tayo ng isang page ng client ko, si Art by Ken. So, for example, di ba? Kapag gumamit kayo ng Business Suite, ano siya, yung mga photos, siyempre kukunin mo pa yung kung saan saang folder, di ba? Dito sa Pancake, huy, itong bagal ng anong internet ngayon. Okay, dito sa Pancake, okay, hold on. Ay, nako, mabagal lang ang Pancake ngayon. At ako may kalaban dito sa bahay. O yan. So dito, sa Pancake, ang kailangan nyo gawin, guys, mapag-aralan nyo itong part na to. Di ba? So kahapon, hindi ko pala to ang napag-usapan natin kahapon, yung part na to, ito sa taas, and then itong part na to sa gilid. Di ba? Ito yung filtering. Tapos itong part na to, tapos kapag may orders kayo, katulad ng, sabi ko, di ba, everyday, ang kailangan nyo tignan itong phone number, kasi nandyan, lalabas yung order. Yan, okay. Tapos tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng order dyan, di ba? Internal nyo yan. Di ba? Kapag nakapag-create kayo ng order dyan, ang kailangan, mag-create kayo ng papasok nyo pa yung order na yun sa dashboard namin sa direct dropshipping. Okay? Pero hindi ko pala na-discuss itong part na to. Ito yan, guys. Etong nakalagay na quick reply bot cake, kapag kinilik mo yan, yung gagawin nating sequence sa bot cake, dito mo kukunin. Okay? So, usually, ang ginagamit na naman dyan is default reply, tapos yung sequences, yan. So, tuturo ko kung paano yan. Para pag sinend nyo yan, kunyari kasi may times kasi na hindi bumabato ang bot, so you have to manually send it to your customers. Okay? So, dito nyo kukunin yan. May pangmalakasan pa yan. Tinatamad ka mag-type? Eh, di gamitin natin ng pangmalakasang voice. For example, ito, yan. Maglagamit tayo ng voice, ha? Allow, okay. Ano natin? Need microphone permission. And the permission, connection is secure, cloners. Okay, kailangan pa ng ano. Ay. Wait lang, ha. Oh, nag-send. So, kung tinatamad kayo mag-send ng ano, ng message, pwede kayong gumamit ng voice. Ay, nasin ng customer. 'Di ba? So, pwede yan, no? Pwede yung feature na yan gamitin ninyo. For example, lalo na pag girl kayo, nako, perfect na perfect yan. Kapag lalaki naman, gamit na lang kayo ng voice. So, pwede nyo gamitin yan. Ang trend ngayon, nasa voice, voice chat. No? Ibig sabihin, parang sinasabi mo talaga, ganun na ang trend ngayon, mga ladies and gentlemen, di ba?
So, pwede nyo gamitin yan. At usually, nagre-reply ang mga customers dyan na naka-voice din. Ang saya. Alright? Maliwanag ba? Ito, may emoji yan. Siyempre, pwede nyo gamitin yung mga emojis. Sa search mo lang dyan. Kunyari, I'm sad. O lalabas yung mga sad. Ganyan, di ba? So, you can use that. Hindi lang yan! Ganda daw ni Ma'am, di ba? Meron ding stickers yan. No? Pwede kayong gumamit ng mga stickers na usually na available naman sa Facebook. Alright? So, you can use stickers. Alam, nag-send din yung ano ko. Okay? For example, ito, diba? So, yan, you can use stickers. Oh. Actually, ito ang favorite ko. Oh, may video na pala. Bago to sa Pancake, ha? In fairness. May video na. So, pwede ka palang mag-upload ng video kasi wala to nung February. At wala to nung sa matagal ko nang gamit ang Pancake. Ngayon ko lang nakita na meron na palang video. So, pwede ka mag-upload ng video. Like ganyan. And then, you can upload any video. Alright? So, you can. Ito yung gusto kong ipagmalaki sa inyo yung image. Kasi dito sa image, pwede kayong mag-create ng mga folders. No? So, for example, syempre kapag magsisend ka ng photo, di ba ang hirap kapag upload ka pa ng isa-isa, pwede mo na siyang i-save dito sa photos na to. And then parang i-check mo lang siyang ganyan, tapos select photos, and then send mo sa kanya. Yan. Pwede, pag na ganyan, nakita mong 3, send mo lang yun sa customer mo, tapos ayun na, masasend na. Okay? Tapos pwede ka pa mag-create ng folder, gusto mong mag-create ng mga mga favorite mo, yan, nandyan yan sa favorites, di ba? Back na pack yan. Ano yan, makakalesen ng oras nyo kaysa ano ba kayo, isa-isang upload, di ba? Naka-ready na dyan ang mga photos. Maliwanag ba? And then, kapag mga save reply naman, dito nyo naman yung makikita. Although tinuruan ko kayo kahapon na pwede kayong mag-shortcut dito sa settings. Okay? And then sa reply helper, tapos may shortcut yan dito sa, hold on, ayan yung mga shortcut. So, kunyari, /prices. Itong ginawa mo, punta tayo dito. Nakalagay dito. /prices. O, diba? Merong shortcut yan, diba? Ang ganda niya. And then, yun. Pwede nyo nang isend. Dito lang naman yun. So, that's how the complete discussion about Pancake. No? I-maximize nyo lahat ng mga buttons na yan. Marami kayong pwedeng gawin. Alright, please type yes kung naintindihan na yung Pancake at excited na kayong gamitin si Pancake. No? Meron akong sinend sa inyo na link, di ba? Doon kayo mag-register. Sabi ko sa inyo, ha? Baka mamaya mag-register kayo sa iba. Doon kayo mag-link. Type yes kung naintindihan nyo na ang Pancake so that we can continue discussing POS. Ayan, yes. O, let's go sa POS. Kahapon, our discussion, di ba nandun na tayo sa POS, umabot na tayo dito sa, hold on. Antayin lang natin ang very, very light. So far, wala ba magtatanong habang nagdo-load to? Di ba? Sa POS, this is a place where a customer executes the payment for goods or services and where sales taxes may become payable. Diba? Kasi lang wag niyo nang intindihin ng sales taxes. Diba? Point of sale po ba? Yes, point of sale siya. So, ang kagandahan dito kapag na-maximize nyo ang POS, sa totoo lang, para na rin tong accounting system. Only if, number 1, you will really study the convention of each button, and number 2, kung tama ang pinasok mo. Kung tama ang pinasok mo, tama ang data na ilalabas mo. O pag mali ang pinasok mo, mali ang labas ng pasok mo. Kaya, ganun yun. Okay? Dito sa orders, ang pinaka-remarkable lang dito kapag kayo ay nagpasok na ng order, yung lahat ng na-new, supposedly, yan yung mga bagong pasok. Diba? Huwag kayo magtitira dyan katulad nitong client ko na to, ha? Hindi pwede yan. Ayoko ng ganyan. Waiting, kapag, kunyari, itong part na to, sabi niya, may inihantay pa daw siya. Yan. Ay, dilagay niyo sa waiting, napunta na siya sa waiting, di ba? Punta kayo dito. So that, may, balikan nyo na lang yung mga waiting kinabukasan. Confirm. Ito sa confirm, dyan naman papasok yung benta ninyo sa
Ads Manager. So, every time na may kino-confirm kayo dyan, papasok yun sa Ads Manager ninyo. Alright. So, dito naman, siguro if I am to go back here sa POS, sa totoo lang guys mahirap ituro ito sa isang upuan lang kasi madami talagang buttons. As in talaga. For example, dito pa lang, pag inopen mo tong isa, may lalabas na ganyan na magpa-pop up, di ba? Sa part na to, ang pinaka-importante na kailangan nyo malaman, yan itong shipping. Di ba? Nagpasok na kayo, nag-order, na-confirm nyo na. Naipasok nyo doon sa system namin sa dashboard. Yung tracking number na mailalagay ng warehouse team namin, kailangan nyong ilagay dito. Courier, JNT, tapos yung tracking number na nandun, and then yung shipping fee na makikita nyo doon. Alright? Yan ang pagkatandaan nyo, yung shipping dyan. Kasi, dyan magkakaroon ng magic. Every time na may magbabago or mag-update doon sa tracking number, maa-update po dyan. Amazing! Di ba? Ganun yun. Okay? Maliwanag ba yon? Type 1 nga. Kung maliwanag yon, ako baka hindi nyo nagigets. Kasi medyo technical na to. Ayan na type 1, sabi ni Tony. So every time na may bago kayong confirm na order at may nakita na kayong tracking number mula sa warehouse namin kasi makikita nyo yun, kailangan nyong ilagay dito yung information. Rico, JNT, tracking number, and then fee. Okay. Nako, onti lang ang nag-1. Ibig sabihin, hindi na-gets ng iba. Ano? Sana naman sumali kayo, di ba? Pumasok-pasok kayo ng webinars. Di naman kayo mag-engage. 1 pero review tomorrow. Nako, sabi ko sa'yo dyan, Ray, Okay, sige, mahaba kasi yung natin, Sorry naman. Pwede naman kayo mag-skip-skip pag Dito naman sa part na to, ayan, ito pa yung mga ginagamit ko madalas dyan, okay? Una, dumadami yung sa lugar namin, yung parang sa ilaw. Diba? Ang favorite ko dyan, ito. Conversation segment. Kapag inopen mo yan, yung conversation ninyo ng customer mo, pwede mo siyang balikan na hindi ka na nag-open ng pancake mo. Pero kung gusto mo talagang ma-arte ka at gusto mo makita yung buong conversation, pwede mong i-click tong view conversation and pancake and then lalabas yung pancake conversation ninyo. 0.00 yung kaka-input sa BB dashboard. 0.0 yung shipping po. Bakit 0.0? Bakit mangyayaring 0.0, be? Hindi ganun naka-design ng namin, ang system namin. May lalabas na shipping talaga. May ganun ba sa'yo, June? I-send mo na lang sa akin, PM mo na lang. Guys, sabi ko sa inyo, wala pang perfect na sistema. Okay? So, lahat ng mga makikita nyo na sa tingin nyo questionable, you have to raise it sa support team namin sa Facebook page at sa akin so that maasikaso namin at maayos namin. Baka awayin nyo ako. Ano ba yan yung system na yun? Ganyan-ganyan, ganun-ganun. Hoy! Ano na? Siyempre, kailangan maintindihin nyo din, Hindi pa tayo perfecto. Walang perfect na system. Pero ang system namin, masasabi ko na sobrang ganda at automated. Alright? Nako, Roswell, sabi ko sa iyo, tatawa-tawa ka dyan, Okay, let's go! Ayan, ano pa yung mga magagamit nyo dito? Yung tag. Ayan, call later. Waiting for deposit, delay pickup. Gamitin nyo yan. Hindi yan design. Ginagamit yan, For example, ito, gusto mong umorder na, hindi matawagan, mag-call later ka dyan. Save mo lang. Diba? Save lang. Diba? Tapos kung may printer kayo, o di i-print mo yan. Ayan, dyan lang yan, Tapos pwede mo siyang, experiment din pag may time. Diba? So, yan. Tapos click to lock the order. Ito, wag nyo na pindutin yan. Ano pa ba mga important dito sa akin? So far, yun lang naman. Experimentation is the key. Testing is the key. May mga for enhancement po sa lahat ng system. Exactly, Mary Grace. Very good. No, although we wanted to be perfect, pero hindi pa talaga. No, so konting lang coordination lang. Ang dami ko na-miss yung session 1, dami ko habulin. Madami talaga, Roswell. Pero okay lang, naka-recording naman yan. At ako naman yung nagsasalita doon, hindi robot. Diba? Kung magiging robot ako, baka naman. Okay. So, list of call reminders. Ito yung sinabi ko nung nakahapon. Ganito siya gamitin. Sorry, hindi ko pa na napakita. Magpapakomportable lang ako. Gusto ko maging ganyan. O, yan. Punta kayo dito. Tapos sinasabi nyo,
Etong customer na to, napaka-arte, hindi pa umu-order. Sige, tatawagan kita ha. Lalagyan kita ng, appointment. Yan, appointment. Tapos, plus ka dyan. Tapos, sige, tatawagan kita. Masyadong maarte. Bibili din naman. Yan. Tapos, gusto mo, tawagan mo siya. Usually, ako, ang understanding ko dito, kapag call, ikaw yung, tawag nito kapag call, ikaw yung tatawag. Pag remind, sila yung magre-remind sa'yo. Kasi inbound, outbound. Yan yung ganyan ko siya binabasa. Pero, bahala kayo kung anong gusto nyo. Okay? So, for example, call, and then may mga tao na kayo na pwedeng gusto nyo tao, di ba? So, pwede naman and then save. Pag nandyan na yan, makikita nyo yan dito sa tab na lahat ng mga call reminders ninyo. Di ba? Para ka ng call center. Di ba? Sa system ng POS pa lang yan, ha? Sabi ko sa inyo, wag niyo ako ginagigil. Okay, sige. Di ba, natawagan mo na yan. Di, pinutin mo lang yung call, tapos ayan na, okay na yan, tapos called na yan siya. So, ganun lang. Di ba? Sa product name, tinuruan ko na rin kayo dito kahapon, ha? Yung paano paggawa. Tandaan, ha? Tandaan nyo. Huwag kayong gagamit ng ibang SKU, ha? Sasabi ko sa inyo, ang SKU na nakalagay dyan, dapat kung ano yung SKU na gagamitin ninyo sa amin. Kasi darating ang time na dadami talaga ang orders nyo. Kailangan i-ano natin yan. Tawag nito, ipagdasal natin yan. Dadami ang orders si John Ray. Dadami ang orders ni Chris. Dadami. Di ba? Siyempre, dadami yung orders nyo, no? Hindi pwedeng hindi. I-apply nyo na yung knowledge nyo and at the same time, you claim it. Sige nga, kapag gusto nyo dumami yung orders nyo, sabihin nyo, I claim it. Di ba? I claim. I-claim nyo na yan. Di ba? Yung mga hindi nag-claim, di magkakabenta. Huwag nyo akong inaano dyan. Di ba? So, kasi guys, totoo yan. Kapag na-master nyo yung Facebook ads, tapos, ay nako, lilipad talaga ang benta ninyo. Tapos yung makulit kayo sa akin, hindi kayo din talaga yung sobrang babantayan ko talaga yung mga, patingin ng ads mo, kasi medyo ganun ako. Tapos, ayan, baguhin mo yan, adjust mo to, ganito, ganyan. Tapos, pag may nalaman ako mga technique, share lang ako ng share, try lang kayo ng try. Di ba? So, yon. Ilalagay nyo rito yung SKU ng aming produkto. Okay? Ang ilalagay nyo yung product name, kung anong product name na nandoon sa market. Okay? Huwag kayong maglalagay ng iba, ha? Nandito tayo sa product. Yung variation, magkikreate lang kayo dyan. For example, may variation na color, ano pa variation? Size. O kunyari, size. Diba? Kunyari, size yan. Pwedeng king. Hindi. Gawa tayo ng bagong SKU. Kasi nakagawa na tayo. So, create. Kunyari, ang SKU nun ay kunyari, ito yung SKU. Diba? Product name. O kunyari, bed sheet. Ganyan. Tapos, gagawa ka na ng properties. Ganyan lang siya. Sabi mo lang, size. Small. Enter. Medium. Enter. Large. O, diba? Tapos, mag-quick add ka lang. Quick add. Tapos, andito na yan. Magkakaroon ka ng SKU. Yan. Tapos, eto pa. Nako, ito ha. Makinig kayong mabuti. Tingnan nyo itong mabuti. Uy, nihingal ako sa inyo. Tingnan nyo itong yung last imported price. Nakikita nyo? Maliwanag, nakikita? Etong last imported price, di ba? Diyan kayo maglalagay kung ano yung presyo at cost doon. Nakikita nyo doon sa system namin. Kung nakita nyo 100 doon, lagay nyo 100. Kung nakita nyo 200 doon, lagay nyo 200. Nakita nyo? Nagigets nyo? Diyan nyo ipapasok yun sa last imported price. Bakit ba namin kailangan gawin yan, coach? Di ba nga sinabi ko, kung anong pinasok nyo, yun ang ilalabas nyo. Sige, tuturuan ko kayo ng tamang step, ha? Pag kayo nagpakasaway kayo. Kasi, ang gagawin ko talaga, gusto ko talaga magkaroon ng visibility sa mga POS ninyo. Okay? So that, kapag may nakita akong pumapasok ng mga number, pati yung mga orders niyo, babantayan ko yan. Kala nyo, may takas kayo sa akin. Sorry. Wala kayong takas. Oy, dami na pumapasok na new. Bakit hindi mo inaasikaso? May gaganon talaga ako sa inyo. Sabi ko sa inyo, kailangan natin ng benta, ha? Natututo kayo tapos hindi nyo i-apply? Nako. Nakalagay dyan sa price. O kunyari, ang benta mo dyan ay 200. Lagay mo. Although editable naman yan, guys, ha? Pag nandun na yan sa pancake. 200. Yan. 100. So
Ito hindi na. Ito delete kasi large lang. Yan. So yan, di ba? Meron na. Ngayon kung ang tanong nyo, pwede bang isync namin dyan yung inventory na nakikita namin doon sa saan ba? Saan nyo ba makikita yung inventory? Sa marketing materials? Ang sagot ko, hindi. Bakit hindi? Kasi shared inventory nga tayo. 'Di ba? Hindi lang naman si John Ray ang nagbebenta, hindi lang naman si Rio at hindi lang naman si Chris, 'di ba? Hindi naman 'yan yung parang isang nasa cloud tapos lahat kayo humuhugot nagbabawas, hindi pa ganoon. 'Di ba? Hindi pa tayo ganong level para sa Facebook. Sa Lazada namin at sa Shopee ganoon. Lazada at sa Shopee. Pero sa Facebook hindi pa po. So wag na muna. Okay? You just have to follow kung ano nakikita nyo dong inventory. Okay. And then save lang. And then meron ka ng product. Gusto mo, maarte ka. Dahil maarte ka, lagyan mo ng picture tsaka video. Ayan. Gusto ko, coach, may picture at tsaka video yan. Sige, tingnan natin na. Kunyari sa best, dito, yan. Gusto ko, coach, andyan yung picture ko Picture ng item, ganyan. Di yan makikita ng mga customers, di ba? Siyempre, hindi, John Ray. Sa inyo lang yan. Hindi yan makikita. Tapos pwede rin kayo maglagay ng video. Bakit kailangan palagyan ng photos and video? Kasi kapag inayos natin yung resibo ninyo, kunyari di ba nag-confirm ng order, kapag inayos natin yung resibo ninyo, makikita ng customer yung order yung picture ng item sa resibo. Okay? So mamaya, pakita ko sa inyo, upload ng photo. Kunyari yan. Uploadan tayo. Yan. Ganoon. Okay? So pwede kayo mag-upload. And then save. And then there. May photo na po yan, mga ate at kuya. Okay? So, yan. Okay? Na-appreciate nyo na. Nasa product management pa lang po tayo. Hindi ko na iisa-isahin to. Kayo na mag-aaral niyan kasi madali lang naman intindihin yung mga yan. Pang inventory, ano lang yan. Pero usually, ang ginagamit ng mga nasa e-com, itong sa product combo type. Pwede kayong mag-create ng combo mula dun sa pinasok niyo sa product management. So, parang ganyan. Diba? So, pag-aralan nyo lang yung mga combo-combo na yan. Pero ako, hindi ko na ginagamit yan. Isa-isa talaga. Yung customers kahapon, nandito nakalagay lahat-lahat ng mga customers na nagbigay sa'yo ng cellphone number. Diba? So, dito naman, nothing much. Hindi ko naman ito ginagalaw. Basta, na-cover mo lang. Ang kagandahan dito, siguro ang pinaka-masasuggest ko dito, pwede nyo siyang i-select all, tapos export, tapos download. Diba? Pag na-download nyo na yan, yan. Ito yung gagamitin ninyo for, retargeting. Diba? Napitunuruan kayo sa Facebook ads ng lookalike audience. Diba? Lookalike audience and custom audiences. Sabi mo, Facebook, wag mo nang targetin tong mga to ha. Hindi, yung iba naman dyan, hindi bumili. Okay, Facebook, targetin mo tong mga customer na to kasi ito yung mga feeling ko nag-i-inquire kung tumingin ka ng mga customers na katulad nila. So, pwede mo yun. So, pwede mo siyang ma-download. Ay! Hindi ko pala na wait lang ha. Hindi nyo pala nakita yung dinownload kong Excel, pero okay lang yun. So, mata-download nyo na Excel dyan. Okay? Next. Transaction. Ito ang katotohanan sa transaction. Kung gusto nyo talagang gamitin ng maigi itong POS, mas better kung pag-aralan nyo itong transaction. Kasi kung titingnan nyo dito, ayan ay information ng pagpasok at paglabas ng pera. Cash flow yan, mga ate at kuya. Diba? So, kung magagamit nyo ng tama yan, seryoso ako, magiging unstoppable kayo sa paggamit ng point of sale ng POS na to, ng pancake na to. No? So, kunyari, may binayaran ka, may tinanggap kang pera, mare-record yan dito. So, pwede mo siyang gamitin. Okay? So, kung paano, it's up to you na how. Pero ako hindi ko pa siya nagagamit talaga fully. Pero sa totoo lang, if you guys will use this, I swear, super good. Like, super good. Okay? Now, ito ang favorite ko. Statistics. Diba? Sa statistics, malalaman ninyo ang information ng deliveries ninyo. Paano, sir? At saka yung information ng returns ninyo. Una, overview. Diba? Last 7 days, makikita kung today, may benta ba tong page na to today? Walang benta. Diba? Pero last 7 days, may benta siya. So makikita mo dito kung magkano yung revenue mo,
Kung nilagay mo ang imported price, makikita mo ang profit mo, ang confirm order mo, yung average benta mo. O, diba? Ilan yung product quantity na nabenta mo? Andyan lahat yan, mga ma'am, sir. Hindi lang yan. Meron pa yang information ng produkto mo. So, kung marami kang produktong ibibenta, makikita mo kung anong top SKU mo. O, diba? Ang saya. Ganon. Di ba? So basta tama ang pinasok, tama din ang ilalabas. Kapag nagkaroon kayo ng mga tao, dito nyo makikita kung sino may pinakamataas na benta. Wala sarili POS sa BB dashboard. Meron, Roswell. Itong pinapakita ko sa inyo ay internal nyo pa lang. Yung ipapasok nyo doon sa dashboard namin, andon din talaga ang pinakabenta ninyo. Kaya dapat balance yan. Okay? Kung anong nandito, yun din dapat ang nandun sa dashboard. Pero kung anong nasa dashboard, yun ang tama. Kasi ang ibig sabihin, yun pinasok nyo yung orders yun. Kung hindi sila balanse, alamin mo, bakit hindi balanse? Magsalita na lang ako, coach, kasi hirap mag-type eh. Okay, sige. Sige, sige. Cut lang po kita. Kasi required bang mag-pancake? Kasi parang redundant. Meron na dun sa Okay. bilis Very benta good na question. POS. Actually, Then, hindi required na naka-pancake ka. Pero katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo ng automation, di ba? Turuan nyo na yung sarili nyong gamitin ito. Di ba? So kung ayaw mo talaga, it's no problem. Kasi free naman yung bot cake at saka, ano ba isa? Bot cake, yung mga web cake, mga ganyan, free naman. At itong si POS, ang may bayad si Pancake sa chat. Pero kasi katulad niyan, hindi nga bumabato lagi yung bot, 'di ba? Kapag hindi bumato yung bot at business suite yung ginamit mo, hindi mo siya maibabato ulit. So magma-manual ka pa rin ng ano. So talaga yung gamit ni Pancake. Guys ito hindi naman namin nire-require na gumamit kayo nito. Pero I'm teaching you a way for you to automate your operation. Kung ayaw nyo, okay lang, hindi. Kaya nga tinuro ko yung sa business suite. Yung ilang mga functions ng business suite. Okay? coach, add ulit. Yes, Roswell. Dun sa bilis benta rin with the POS, we can track din right? Yung mga Very good. benta. Yes. You can track all the benta, you can track the deliveries. Yes. Kaso lang, ang makikita mo lang doon, yung confirm order, yung na-ship at na-deliver. Hindi, ang function kasi ng Pancake and POS is yung Marites method. Ang ibig sabihin, the moment na pumasok yung orders, 'di ba? Meron na kagad automatic na message sa customer. Na the moment na confirm mo, ma'am, salamat po sa order. Sobrang tulong po. Nang wala ka nang tina-type, automatic 'yan. Pwede mong i-set up dito. Na-ship na. 'Di ba? Na-encode mo sa dashboard. Na-ship na ni BB, hindi mo na makikita kung kailan yun na-ship. Pero usually same day or next day, 'di ba? Na-ship na. Hindi mo na kailangan tanongin si BB kasi kukunin mo lang yung tracking number, ilalagay mo lang dito. Tapos, automatic na siyang mag-a-update ng information. Ganun. Okay? So, bot na bot siya. Ito pa maganda. Na-return or kaya marireturn yung item. Iniiyakan ko pa yung customer. Na-returning, di ba? Meron pang, sir, bakit po marireturn? Ano pong nangyari? Ito po yung rider, pakihabol po. Automatic yun. Sa returning. At pag na-return, sir, nakakainis ka. Bakit na-return to? Tapos lalagyan mo pa ng mga attachment ni picture ni Papa Jesus or kaya picture ng anti ano ba 'yon? Yung tawag may ganun yung pag bumili ka tapos pwede kang kasuhan, mga ganun. Nandun 'yon. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo manghinayang sa gagamitin nyo dito sa Pancake. Sabi ko sa inyo, ang sarap nito gamitin. At pag natutunan nyo to, nako, maraming hindi pa nakakaalam nito. Only mga limited and business with Pancake is more effective. Tama, Jules. Dapat si Jules na lang nagtuturo. Jules, halika na, i-co-host na kita. Okay? Saan pa ba? So here, it's, kung tama ang pinasok mo, tama din ang ilalabas nito. So makikita mo yung average profit mo per day. Tapos, kunyari, yung last 90 days na benta nito ni Ken, nakamagkano siya? Naka 56,000 naman siya, ganun. Tapos, here. Ang favorite part ko din dito would be the revenue report wherein you can see the trending, no? Kung magkano yung nabibenta for every single day. Okay?
Order report kung ilan by quantity, kung ilan ang orders per day. Yan, order din ng per employee. Si Pancake, kunyari, return order, may nag-order. Yes! May alert talaga. Yan ang pinaka-function yan. Kaya nga favorite na favorite ko yan eh. Every galaw ng parcel. As in, every galaw. Yung tipong pinasok mo sa dashboard. Napasok na namin sa JNT. Mag-update yan. Sir, napak na po namin. Sir, nakuha na po ni JNT. Automatic yun ha, pag galaw, bawat galaw ng ano. Sir, napadala na po, nandito na po siya. Ganon. Okay. Kung ayaw nyo yun, okay lang. Sales statistics. Ayan, makikita nyo rin yung sales per person. Ito yung favorite ko, transport report. Ay, hindi pa pala to. Transport. Ayan! Ako, sabi ko sa inyo. Ay, kaso lang, bakit wala siya? Subukan ko mag-open ng isang dati kong page. Ano ba? Tingnan ko kung ma-open ko ha. Ano ba dito? Sige, itong CJ siguro. Ma-open ko pa kaya to. Coach page na natin. Ang dami. Ba't ang dami? Ay hala, Roswell, kasi hindi mo pa nakakita ang modules mo. Ang Facebook, unlimited ang pages natin dyan. 'Di ba? Wala ka pa ba sa offer? Kung wala pa, maintindihan mo 'yan. Kasi kapag binasok nyo ang Facebook, hindi isang page lang ang gagamitin ninyo. Ang gagamitin nyo, maraming pages. Unlimited pages kayo. Kasi per page, ano ulit? Sino ba yung mga magagaling kong estudyante dyan before? Ang per page, ano lalagay natin? Per page what? Sino makakapag-type ng mga nauna na? Per item, exactly. Per ano pa? Per niche, ano pa? Per offer. Pinapagawa 3 FB pages minimum. So dapat lahat, gagawa pa kayo na madami yan kasi marirestrict din yung page nyo eventually. Totoo yan, marirestrict yan. Pagdating siguro ng mga June to December, abang-abang na lang kayo. Ito kasi ng benta, ano kaya? Gusto ko kayo mahanapan ko kayo ng ano eh. Wait lang ha. LJ, naku, hindi na ako makahanap sa dami kasi ng page ko. Yung pinaka-recent kasi, Blessed Jur, CJ, Jur, tanina ko to si Jor. Naku lang ha. Kasi free naman to si ano eh. Kahit 90 days, wala. So, ibig sabihin, ano na to, nung nakaraan pa to. Anyway, yung part kasi dito, asa na ba yung pinuntahan ko kanina? Yung kay Ken. Art by Ken. Art by Ken. Toto. Yan. Yung part kasi dito, guys, no, itong favorite na statistics ko, itong transport, makikita nyo dito kung ano-ano yung mga areas na maraming deliveries kayo ha, maraming delivered, okay? At maraming return. Kala nyo basta-basta yan? Hindi. Tapos, ang gagawin ninyo, kapag nakakita kayo dito within 90 days na mga madaming returns, di ba? Pag nakita kayo ng madaming returns, medyo tanggal-tanggalin nyo na yan sa ads nyo. Di ba? Doon sa ads, bandang ad set, pwede kayong mag-exclude ng location. Ay, ang ano pala, Pangasinan, marami akong return dyan, tanggalin kita ngayon. Ganun. Diyan nyo siya magagamit yung data na yun. Okay? So you can use this data para mas magkaroon kayo ng targeting for good areas. Sa customer naman, makikita nyo rito kung sino yung customer na mas madami ba lalaki, mas madami ba babae. Yan. Kung sino yung may pinakamalaking benta, may pinakamalaking order. Yan. Siyempre, yung makikita nyo dito na may pinakamalaking order, kapag nakita kayo ng top 20, alagaan nyo naman yan. Alagaan nyo na yan. Di ba? Yun ang ibig sabihin yun. Kapag nagkaroon kayo na dito ng top 20, mga umu-order na madami, kailangan inaalagaan nyo yan. Paramdam kayo dyan palagi. Okay? Purchase, hindi naman na yan. Ayan, ito yung part ng finance report. Ayan. Kung tama ang pinasok ninyo, tama din ang ilalabas. Di ba? So, dito sa finance report, kung ano yung, kapag tama yung imported price, tapos naglagay kayo ng mga transaction amount, magkano yung gastos ninyo, magkano yung ads ninyo, doon sa may transaction tab, here, dito pwede kayo maglagay ng ads, no, sa tab na to. Kung magkano yung amount. Hala, tagal naman itong ano. Wait lang ah. So yan, dito sa may bandang, ay, napit. Finance report, yan.
para na tong financial statement. Okay? So makikita nyo dito yung price, yung revenue ninyo, kung may discount kayong binigay, yung cost of goods, ito yung imported price, di ba? Tapos other expenses yan para makikita nyo yung gross and net profit ninyo. Oh, di ba? Hindi yan basta-basta. So yun. Last topic natin for POS is settings. Ayan, medyo ano na rin to, madugo-dugo na siya. Okay ha? So, for example, sa general, ang magbabasa lang naman kayo dito. I find this a little bit super easy. Pero kapag hindi nyo pa rin alam i-setup, tatanong nyo na lang sa akin. Ang favorite ko lang naman na ginagalaw dito, una, yung notify when new orders are available. O, pakinggan natin. Narinig nyo yun? Ewan ko narinig nyo. Yan, pag marami kayong pwedeng gamitin. Ito. Diba? Isa pa. Oh, diba? Kapag yan, naririnig nyo at hindi wala kayong pancake account, hindi nyo mapipil yung orders. Kami sa e-commerce, kapag yan naririnig ko, masaya talaga ako. Daming orders. Ganon. Sabi ko sa inyo, ha? Siyempre, ang sarap sa feeling kapag naririnig mo yan kasi nagno-notify na nag-new order. Diba? May bagong pasok na customer. Yan. Kunyari, gusto mo tong ito. Oh. Oh, may bagong order. Yan, cashier. Oh, di ba? Ang saya. Okay. Sunod. Auto-create receipt. Create payment slip. Ito rin. Favorite ko rin tong part na to. Use the order custom code. Kasi magkakaroon kayo ng madaming pages, no? So, I suggest, maglagay kayo dito ng custom code. Kunyari, ito, page ni Ken. Tapos, display ID. Yan. Save nyo. So, para ba pag nagkaroon kayo ng new order, medyo siya, makikita nyo din kung sa order ID pa lang kung nasaang page siya. So, maganda rin yan. Ano pa ba ginagalaw ko dito? Dito kasi parang automatic naman na eh. Ito. Itong part na to, configure order creation. Kailangan, ang condition ninyo would be phone number. Okay? Dapat may phone number. Kapag walang phone number, hindi yan mag-create yung order. Ganon din sa confirmation. Dapat may phone number. Okay? Click nyo lang yan. Ayan, may phone number na. Okay? Dito naman, masyadong madaming function eh. Pero, pwede nyo rin naman, basahin nyo lang kung gusto nyo ipalabas yung numero ha. Kunyari, gusto nyo enter yung weight ng kilograms. Yan, pwede naman. And use SKU as barcode. Pwede naman. Ano pa ba dito yung ginagalaw ko? Require email. Ayan, ito. Sa general, pag bago pa lang kayo, makikita nyo dito, VND, dapat PHP yan. Okay? So, settings, additional currency, no need na. Country, syempre Philippines. Time zone, importante itong time zone ha. Kailangan +8, Beijing, Singapore, Hong Kong. Ha? Ayan, additional status. Pwede kayo mag-add ng additional status. Yung nakikita nyo yung tab kanina dito. Bukas pa tayo ng isa. Para mas makita nyo. Ay. Lang ha. Ay. Sige. Dito tayo sa new orders. New order. Order. Diba? So, for example, ito lang, diba? Waiting, confirm packaging. Nakikita nyo dyan. Have to go, not feeling well at the moment. Pero, okay, sige, dyan, naiingat. Pagaling ka. Okay, so here, kapag nagdagdag kayo ng additional dito, kunyari gusto nyo may printed, may waiting, deleted, purchasing, o di ilagay nyo. Yan. Update lang natin. Reload. Maglalabas na to ng mas marami. Ay, wait lang ha. Reload tayo. Na natin ha. Ay. Ayan, may purchasing na, may wait for printing na, 'di ba? So may nadagdag na mula doon sa nilagay natin yung purchasing, wait for printing, deleted, printed. Ayan printed, tapos meron na ring deleted. Ayan. So pwede kayong magdagdag diyan.
Okay? Dito sa sync, ayan. Kala nyo basta-basta ang POS. Pwede nyong i-connect yung mga yan. Kunyari may Lazada ka. O, connect mo dyan para mag-update din yung order dyan. May TikTok shop ka, may Shopify ka, pwede mong i-connect dyan. Okay? Automated order, hindi ko na ito masyadong ginagalaw. Configure employee, yan. Kapag may mga employees kayo for these pages, pwede kayo mag-add. Tapos kunin nyo lang yung Facebook ID, hingiin nyo lang yung Facebook ID doon sa pancake nila. Usually sa pancake, ang Facebook ID ay nandito sa part na to. Ayan, itong part na to. Yan, itong Facebook ID. Kapag yung BA ninyo, hihingiin nyo yung Facebook ID nila para magkaroon sila ng access dito. Yan. Hingiin ko nga yung Facebook ID mo. So, ito yon. This is what you mean. Na ilalagay mo dito para ma-invite mo siya. Warehouses. Yan. Mahalaga rin tong warehouses. Huwag nyo itong sinasantabi. Kailangan dito sa warehouses, naglalagay din kayo ng pangalan. For example, ang gusto nyong warehouse dito, Bilis, Benta. Diba? Sample lang ha. Tapos lagay nyo information namin sa Bilis Benta. Yan. Tapos pwede nyo siyang isave. Okay? Kasi kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng other warehouses, yan, pwede mandagdagan nyo dyan. So, okay. Application, no need na. Order tags, no need na. Printing form, kung gusto mo may format yung pagpiprint mo ng... Kasi dito guys, kunyari ito. Sample lang ko kayo Kapag kunyari, gusto kong i-print itong... Yan. Yan. Gusto ko itong i-print. Print orders. Diba? Confirm. Ang lalabas na information dito, ganito. Yan, 'di ba? Nakikita nyo? Pwede nyo siyang i-print, 'di ba? So you can print that, all right? The ano lang here, you can create your own order. So I mean kung anong itsura ng printing nito. So pwede mong mag-create ng shipping ganyan, may mga ano naman, may mga format na pwede mong i-try. Okay? Barcode, delivery, export, purchase, pwede naman. Reward point, hindi ko 'to masyadong ginagalaw. Unless magkaroon kayo na lumaki na ang negosyo nyo kay Bilis Benta. Pak! Tapos gusto nyong bigyan ng reward ang mga customers ninyo. Ayan, pwede nyo gamitin yan. Itong reward level, pang customers. Itong employee commission, pang VA. Kung gusto nyo silang bigyan ng commission for every... Kasi lang dito, medyo pang matalino. Bakit? Kasi kailangan mo magkaroon ng sample configurations. Yan. Hindi ito mapaliwanag ng maayos ni Pancake. Naiinis ako. Sabi ko, gusto ko itong malaman. Kaso lang, binibigyan niya ako, Lloyd, use this to formulate ganyan. Ay, nako! Ang hirap-hirap. Mas na yung formula pa. So, parang based on revenue, tapos may times ka pa dyan. Visit na yan. Okay? So, yon. Hindi ko na yan ginagamit. Sa reward point, ganyan. Notification. Ayan! Ito yung favorite part ko. Ito na yung Marites method natin. Okay? So, can I invite someone? Siguro like si... Sino? Okay lang, Jules? Ikaw na lang? Alin po? Pwede bang Masama din. paki-message itong si Art by Ken? So, gagawan kita ng order. Tapos para mapa... Sandali lang. Mabagal din tong computer ko eh. Bagal ba? Sino kayang Sige. pwede? Ikaw na? Sandali lang po. Sige. Hanapin mo si Art by Ken and then mag-message ka. Wait lang ha. Give me 1 minute. Inom lang ako ng water. Art by Ken.
Okay? Ayan. So, pumasok na si Jules. O, Jules, bigay mo sa akin yung name, cellphone number, address mo. Nagawa ka na lang ng kemi-keming address, ha? Kunya-kunyari address. Julie Panginiban, cellphone number mo. Tingnan ko nga kung si Julie mahilig mag-return to ng mga order sa Facebook. Ilan ba yung number? 1, 2? 11. You can create any number perhaps. Ay, wala akong address, sorry. Yan. It's okay. Yun. So, gawa-gawa ka na lang ng address. So, there. So, may number na siya. So, magkakaroon niya ng new order. Refresh natin. Julie. Yan. Nakita niya, may new order siya. Okay. Sa new order niya, gagawan ko siya ng yan. Julie Panginiban. Ito yung cellphone number niya. Address. Sample tayo. Address. So, saan niyang pambong? Saan to, be? Bulacan. Bulacan. Ayan, Bulacan. Paumbong. Ayan. Masukol. Ayan. Tapos, kunyari, gumawa tayo ng warehouse kanina. Tapos, di ba, nag-type tayo ng yan, kunyari, bedsheet, yung tag 200. Tapos, sabi mo, hindi, benta ko dyan 500. Pero free shipping na yan. O, pwede kayo mag-free shipping dyan. And then, 500. So, pwede nyo na yung i-save yan. And then, wait, titignan ko muna kung, ayan, dito na lalabas yung item. Hindi na, nakanyo pa lang yan ha, nakanyo pa lang. So, ano ko na ba? Wait lang, nasave ko na ba yun? Ayan, nasave ko naman na. So, kapag inopen natin to sa settings in Facebook, kapag inopen ko tong send built-in automatically to Messenger upon ordering, tapos kunyari gusto kong ilabas yung mga yan, diba? Pilian mo lang guys ha, wag na lahat masyado, pero I think ang importante lang dito would be send product image and then send product details yung product price. You can use that. No? So, ang gagawin mo lang dyan, for example, yan. Diba, save mo siya. Pag save mo siya, meron na siyang ganyan, lalabas na success. And then ganito. New pa lang yan ha, new. Dito sa POS, andito pa lang siya sa part ng new. Ayan siya, nakikita nyo? Julie, nasa new pa lang. Ngayon sabi ko, sige Julie, waiting muna tayo ha. Gagawa ako ngayon ng sa waiting. Ng notice dito sa waiting, dito sa order tags. Ayan. Yan. Sample tayo ha. Waiting. Order status. Waiting product. Waiting product. Yeah. Tama ba? Let me see. Yeah. I believe it's waiting product. So, waiting product. Sabi ko, maglalagay ako dyan, ma'am. Salamat po sa pagbigay ng info. Isa po kayong anghel. Ayan. Sample ha. So, message tags, pwede naman tayong gumamit ng, hindi naman na ito mahalaga. Itong order source, Facebook lang, Art by Ken. Select partners, no need anymore. Kunyari, magsisend ako ng picture dyan. Ayan. Kunyari, anong picture kaya pwede piliin ko? Wait lang ha. Gusto ko may picture yan, for example. Yan, okay. So, ang mangyayari, isi-save ko yan. Tingnan natin na kung lalabas sa waiting product ha. So, sabi ko kay Jules, ilalagay ko siya sa waiting. Tingnan ko ha. Naku, baka mapahiya ako nito, hindi lumabas. Yun! Ayan, di ba? Nasa waiting na siya. Lumabas, ma'am, salamat po sa pagbigay ng info. Isa po kayong anghel. Tapos may mga picture pa yan. Di ba? Ganon. Di ba automatic wala tayong ginawa? Nakasetup lang siya. Ganon. O, sabi ko, gawa naman ako ng isa pang notice. Kunyari, ang gusto ko naman ay confirm na. Ma'am, kinikilig naman ako na umorder na kayo. Huwag nyo na po i-cancel ha. Love you. Yan, kunyari. Yan, sample. Lagay tayo picture ulit. Nako, Erica, yan ka na naman eh. Charot lang. It's okay, Erica. Okay, so sample, save. Yan. Diba? So, may confirm ka na.
Pwede nyo kahit anong message dyan, ha? Pwede nyo pagdaruan niya, masaya yan. So, the moment na nag-confirm ka, di ba, nasa waiting, tapos kinonfirm mo na siya. O, dito naman tayo punta sa ano, nandito tayo sa waiting, di ba? Kunyari, sa POS kayo naggalaw, kasi kanina nasa waiting di ba? Nandito lang siya. Ginawa nyo, kinonfirm nyo na siya. Confirm. Yan. Tingnan natin kung lalabas, ha? Yan. Confirm na, ha? O, nasa confirm na, nandito na siya. May na-receive kaya si Julie? Tingnan natin. Ayan, ma'am, kinikilig naman ako na umorder na kayo. Huwag nyo na po i-cancel. I love you. Di ba? Ganon yan. Akala nyo ba? So, ibig sabihin, kapag merong, imagine niyo guys, kapag meron ditong tracking number, ha? Sabi ko sa inyo, bawat galaw ng parcel, ini-inform si customer. So long as nakaset kayo dito sa notice of order. Eh, madami yan. Meron niyang new, confirm, ship, delivered. Pag na-return, ano yung gusto nyo sabihin? Sir, ma'am, bakit po na-return? Ano, order tayo tapos hindi nyo tatanggapin. Alam nyo bang binayaran ko yan? Yan na nga lang ang tanging kita ko para sa pamilya ko. Mga ganon. Diyan na kayo gagawa ng AWA method. Ha? So, ganon lang naman siya kadali. You can use every step of the way, and then kapag nagbago yung order dito, yan. As long as gumagalaw siya, gagalaw din ang information sa kanya. O, di ba? Yan ang tinatawag na Marites method. Kasi ini-inform si customer automatic every time na merong tracking number, ay merong galaw yung tracking number na nilagay nyo rito sa POS. Di ba? Actually, marami pang advanced to. Naku, sabi ko sa inyo, na hindi ko na kayang i-discuss sa inyo in one go kasi abutin pa tayo ng mga ilang araw. Di ba? Very good. Exactly. Meron ditong order tag, sabi ko sa inyo. Di ba? Sample. Bibigyan ko kayo ng sample, ha? Gusto nyo, kunyari sa confirm lahat, sendan nyo sila lahat ng order na ganyan, no? Tapos, kapag inayos nyo dito sa order, nag-add kayo ng notice sa order tags, kunyari, ako ginagamit ko dito yung mga past delivery date or kaya cannot be delivered, call later. Kapag nag-tag kayo ng call later, automatic din. May lalabas dyan. O sample. Order tag tayo, ha. Kala nyo, dito basta-basta. Call later. Sabi, ma'am, ba't naman ganyan? Ay, ma'am, gamit tayo, ma'am, anong pangalan? Meron ba dito? Alam ko may pangalan dito. Ay, ito yung powerful tag, oh. Kunyari, ma'am, ito po ang number ng rider. Pati number ng rider makikita ng customer ninyo. Imagine niyo, ito po ang number ng rider. O, diba? Ito po ang tracking number ninyo. Tapos talagyan mo ng tracking number. Tingnan ko, tracking number. Yan. Paki-ready po ang babayaran ninyong. Tapos lagay tayo ng COD kung magkano yung babayaran niya, amount to pay. Ayan, amount to pay, COD. Diba? At ito naman po ang number ng rider. Alam ko meron ding number ng rider dito. Kaya marami kayong pwedeng i-test dyan, no? Number ng rider. Wait lang, Number ng rider. Nawala na ba? Ito, tracking URL. Ayan, tracking URL din. Pwede kayo mag-send ng tracking number tsaka tracking URL. Tracking URL para makita niya kung nasa na yung order niya from JNT or kung anumang courier. Ito po ang number ng rider. Tingnan ko, hanapin ko para sa inyo. Number ng rider, number ng rider, number ng rider, number ng rider. Alam, ba't nawala? May number ng rider dito, Partner name, referral voucher, printing page, tracking number, gender. Ay, tinanggal ba nila? Wait lang, page name, printing, last update status, money collected, total, partner name. Tinanggal nila? Dapat hindi nila tinanggal. Ano ba? Kasi yun effective yun kasi 'di ba yung number ng rider makikita, naka-integrate kasi kay o baka hindi ko lang makita, sorry, baka ko lang, nawawala sa ko. Hala, ba't ganito yung mata ko? Parang hindi, ang labo niya.
Di ba, Ha? di ba po, di ba po pag may number ng rider, paano pag probinsya, edi iba-ibang rider yun? Yes, oo, magkakaroon ng ganong time na kapag isang beses Opo, lang kung ano magko-conflict. yung Opo. una na na rider. Pero katulad nga ng sinabi ko, kapag nandito sa POS, tapos for example dito, may tracking number dito, malalagyan yung information ng bagong number nandito rin yun. Tapos magkakaroon din yan dito ng for example, delivery tayo Delivered. Sample ha. Dito, ang makikita kunyari, itong shipping info, kapag kinilik nyo yan, andyan, yung information ng, feeling ko okay na yung tracking URL. Tama siya. Andito yung information ng, tawag nito, nung order. Oh, di ba? Tapos andyan din yung tracking, yan yung pangalan ng rider na yan, oh. Ma'am, ito yung buwisit na rider na hindi nag-deliver sa inyo. Paki-contact agad-agad. Ganon. So, ganon, ha? Uy, ano yan? Ba't may tumatawa? Hindi, make sense talaga, seryoso makakatulong sa inyo niyan. Hindi niyo na kailangan pumunta hindi niyo na kailangan kasi itong mga features na to, ito yung hindi pa ganun ka-available sa dashboard namin. So kung ma-integrate niyo to sa operations niyo, hindi niyo na kayo kailangan pumunta-punta pa. For this dashboard din, makikita niyo na yung galaw, 'di ba? Kasi yung dashboard namin is for us to get your information, 'di ba? Here naman for you to have an internal control sa bawat nangyayari sa iyo. Ganon. Okay, sige. Ano pa ba? Saan ba akong part na? Diyos ko, ito pa lang tayo sa POS. Ano na? Settings tayo. Ay, sorry. So, yon. Kunyari, ito, sige, hindi na yung tracking number, pero dapat gusto ko may rider talaga eh. O, sige, sample ha. Yan. Tapos, meron ka pang Papa Jesus dyan. O kaya, yung mga please don't, do not forget your order. Pakonsensya. Ganun. Pakonsensya, nandyan. So, sample tayo, order tag tayo ng call later. Call later order tag Si Julie, asan si Julie? Sale order. Asan na ba yun? Confirm ba? Confirm na? Confirm. Okay. Sample tayo, tatag ko siya, call later. Tingnan natin kung may lalabas na gano'n na. Call later. Tingnan ko kung may lalabas. Ayun! Ma'am, ito po ang tracking number. Pakiready po ang babayaran ninyong 500. Di ba? Di ba? Yan ang ito guys ito ang malaking katotohanan sa online. Makinig kayong mabuti. Kapag umorder sa inyo ang customer, hindi agad-agad na de-deliver sa kanila. Tama? Dahil hindi agad-agad na de-deliver sa kanila, usually, ang time span lang ng isang customer para matandaan ang order niya sa iyo ay 2 araw. Kapag wala kayong Marites method, makakalimutan niya ang order niya. At pagdating sa kanya after 7 days, 8 days, ay, ano yan? Wala pala akong pera. Pero dahil may Marites method, ma-inform siya every step of the way. Na-confirm na namin. Na-ship na namin. Malapit na mapunta sa'yo. Delivered na. Ba't na-return? Ba't ganon? Ganyan. May Marites method. Okay? Okay ba? Good? Pakitype good. Kung okay na okay ang automation na yan sa inyo. Diba? Super ganda niyan. So, you can use everything. Diba? Maraming status, madaming tag. Nako, sabi ko sa inyo. Kaya may marami akong ginagawang strategy dyan. May strategy pa ako na lahat ng nasa ship, talagang inaano ko yan. In-order tag ko yan ng ini-inform ko sila. Contact delivery company. Tapos lalagyan ko dyan. Hoy, huwag nyo kakalimutan ng order nyo ha. Baka makalimutan nyo. Ganun. Kasi nakakalimutan talaga nila. Everyday ginagawa ko yun sa kanila. No? So, ganun. Okay? So, there. Same din dito. Ditong shipping notice, ito yung sinesend automatic based sa galaw ng courier. Dito sa order tags, ito yung sinesend kapag ikaw yung gumagalaw. Nagagets nyo? Shipping notice, kapag nilagay yung tracking number sa POS, kung ano yung galaw ang tawag nito? Para ko nawala na naman. Kung anong galaw ng tracking number, automatic yan ang magsisend. Notice of order status, kapag ikaw yung gumagalaw kunyari dito, confirm na si Julie, gagawin ko naman sa ship naman siya or package. Sigawa tayo ng package. Napack na namin, baka naman makalimutan mo ang order mo. Package siya. Okay.
O yan. Sample tayo. Julie, package. Ma'am, napak na namin ha. Baka naman makalimutan mo. Ganun. Okay? So, okay na okay? So, there. Oh, ito. Ito ang mahalagang part ng POS kung bakit hinuli ko siya. Makinig mabuti. Itong notice of Facebook events. Itong part na to, ito yung magko-connect mula sa POS sa ads manager ninyo. Pag kunyari, dinilit ko yan. Kailangan laging may naka-add dyan na use when confirmed at purchase. Diba? Pag business suite, magmamark as paid kayo. Pero kapag POS, hindi nyo na kailangan gawin yun. Every time na meron kayo nakalagay sa confirm, mapupunta itong information na yan doon sa ads manager ninyo. Automatic. So, mako-compute yung ROAS, yung CTR affected dyan, yung, what to call that? Purchase value, number of purchases, ayon. So, yon. Yun lang naman. So, that's the end of our POS discussion. Maliwanag ba? Please type yes kung maliwanag at nagustuhan nyo ang function ng POS. Type, type, type! Yay, yay, yay! Ba? Saya? Kala nyo ha? Ganyan-ganyan basta-basta ang POS ha? Yan, napakadaming function nito. Actually, madami pa. Hindi ko lang sa inyo maturo isa-isa, pero madami pa yan sa totoo lang. Kasi sa totoo lang ha, may mga may mga functions pa yan ng mga quick order update. Kapag mga ganyan-ganyan, may mga ganun pa. Kasi lang hindi ko na-discuss yan, baka maabuti tayo ng siyam-siyam na. So pag operational na kayo, kaya kailangan may access ako para maituro ko sa inyo. Okay? So there. Let's go to another, hindi pa pala tayo another module. Ay, tagal. Ayan. Taray ni Ras, oh, nakakahabol. Ras, pang ilang module ka na? Pang ano pa lang. Hindi pa ako nag-continue nung one module pa rin ako. Pero dinownload ko na lahat. Ah, okay. Dinownload ko Mahaba-haba, na lahat para hindi na ako download ng down. Okay, very good. So here sa POS, di ba napag-usapan na natin yung Marites method, yung automatic purchase in ads manager, yung dun sa may dulong-dulo, mag-create ng order, mag-order status filtering, di ba? How to less your RTS through POS, di ba? Yung Marites method, yan kailangan gamitin yan. RTS as additional source of income. Ito, bibigyan ko kayo ng tip. Okay? For example, sa e-commerce, mahirap talagang ma-returnan. Kapag na-returnan kayo, double sword yan mga ate at kuya. Nalugi na kayo sa ads, sa cost per purchase, nalugi pa kayo sa shipping fee kasi i-charge namin kayo. So, dalawa ang lugi ninyo. Kailangan gumawa kayo ng paraan kapag alam nyong pa-return na yung item, return na siya or returning, tawagan nyo yung mga customer na yan. At ganito ang gagawin nyo. Sir, ma'am, pinadala namin ang item sa inyo. Ginayaran namin ang shipping fee. Diba? So, paano na? Okay ba sa inyong ma-report? O babayaran nyo ang shipping fee? Yan. Ala, ayoko. Kasi maraming dahilan na yung customer na yan. Ang pangalawang step na gagawin nyo. Okay po. Ipapadala po namin ang item. Tama po ba? Yes. Okay, papadala namin sir. Pero kailangan, ang presyo po nito, kunyari ang presyo nyo 500. Ang gagawin niyo, ang babayaran niyo po ay 800 na. Yes or no? Ipopost ko po kayo, ipopost ko ang pagmumukha nyo kapag hindi nyo ito na-receive. Yon. So, you can use that as additional source of income. I-apply nyo yan kasi hindi natin maaalis ang kalaban ng return. Seryoso ako. Kapag dumami na ang orders ninyo, madadamit-dadami ang returns ninyo. So, you really have to do something about it as additional source of income. Tataasan nyo pa yung presyo. Maliwanag? Type yes kung maliwanag. So, pinasok ko siya sa POS kasi pwedeng makikita nyo kasi sa returning yun eh. Type yes kung naintindihan nyo yung additional source of income, yung return ninyo. So, kailangan nyo siyang trabahuhin. Okay? Pwede nyo ipadala, pero kailangan mas mataas. Alright? Ayan na, ang bot cake na tayo. Kasi ganito,
parang ano kasi, it will be very hard for me to, sige na, ako na nga gagawa. Ba naman itong mga to? Hindi ba pwede coach ganito? Di ba Oh, kunwari nagbebenta ka, di ba? okay. Tapos parang nasa promo mo na sabihin mo na sir, it's a free shipping po sir, pero just in case po na i-return po nyo ang item, bali yun yung babayaran nyo yung shipping fee. Pero if mag-go through kayo dun sa item, parang magiging free shipping po siya. Parang ganun yung Pwede naman. para ma-required si customer na magbayad just in case na mag-RTS siya. So Yeah, wala kang pwede. loss doon. You can use any strategy, Russ. There's no stopping you with that. No. So, pero kasi ako ranas ko na lahat 'yan. Like sobrang iiyak ka na lang. Ang dami ko nang ginastos tapos na-return lang. Dadaanan nyo talaga yun. Kaya ma-mindset ko na kayo, ha? Ano yung isa sa mga pinag-aralan natin yung sa mindsetting sa e-commerce? 'Di ba? Kailangan hindi kayo yung emotional, 'di ba? 'Di ba? Management sa emotion. Kailangan kapag may nangyaring ganyan, intindihin nyo anong nangyari at anong pwedeng gawin out of it. Okay? So kapag dumami ang returns ninyo, kasi yan lang naman pinakalaban natin yung returns eh. Kasi yung cost ng item, andyan na yan. Shipping fee, andyan na talaga yan. Wala tayong magagawa doon. Diba? But, the return, you have to do something about it. Okay. Bot cake naman tayo. O, yan na. Si bot cake, this is a solution. It happens to me, ginawa ko, chinarge ko siya ng additional shipping fee, pumayag naman. Oo, usually naman, papayag naman yun. Okay? So, BotCake, solution for sales and marketing. So, si BotCake, ang ginagawa niyan, customer care. Automatically answer conversation and respond to basic needs of customers immediately. Yung mga ayaw gumamit ng bot, okay lang. Pero, syempre, paano pag tulog ka? Sinong sasagot? Paano pag aalis ka? Sinong sasagot? Di ba? Yan naman yung pag-isipan mo din. Optimize operating costs. With flexible filters, BotCake meets the need to operate chat channels automatically, which reduces personal cost. Multi-platform. Okay lang yan. Powerful synchronization. Yan. Sinisynchronize niya kasi from Pancake ecosystem like yung POS, Pancake, Webcake, yan, na i-integrate. So, paano siya? Okay? So, puntahan natin si BotCake. Ito yan siya. Wait lang Aha. Ay, sa POS pala to. Yan. Okay, wait lang. Hanapin ko lang yung slide for BotCake. Ay! Ba't ganyan yung Canva naglo-load? Ay, ano ba yan? Anyway, punta na tayo sa dashboard mismo ng BotCake. Okay. Si BotCake, dito naman yan siya mapupunta. Botcake.io. Ayan na, guys. Sa mga hindi pa masyadong techie dito, technical to ha, tignang mabuti. Lawakan ng pag-iisip at lakihan ng mga mata. Okay? Alright. So here, ang unang step na gagawin ninyo, i-Englishin nyo muna yan. Kasi mahirap magbasa ng Tagalog, hindi ko alam. I-automate ang cross-platform na pag-uusap ng customer para mapalago ang iyong brand. Ano ba? Parang, ano siya? So, develop your brand with automating cross-platform. I don't know. So, pwedeng English and then lag in via Facebook. Ito. Nako, sige ha. Kuha ako ng isa. Ano ba yung hindi pa masyadong nagawa ng BotCake? Try ko tong LNC. Ay, hindi. Nagawa na eh. Wait lang Aha. Aya Medel, Motorcycle, Noemi. Nagawa na. Ay, meron na rin. Halos lahat kasi nagawa na ng BotCake. Hair solution. Ayan, wala pa. Okay. Okay. Kaya pa guys? Coach, exit muna ako. May meeting lang po sa work, panoorin ko. Sige, okay lang. Ingat siya. Ilan na lang kayo dito? Para namang hindi na kayo interesado sa lesson, wag na nga lang natin to ituloy. Ano, Julie? Hindi. Okay? Okay.
So here, ang dami-daming aalamin sa Botcake, di ba? Ano yan, may mga customer pa, may growth tools pa, may automation. Ano, ang dami-dami, pipindot-pindutin pa yan. Sa totoo lang, huwag nyo nang problemahin yan. Okay? Tuturuan ko kayo ng pinakamadaling step. Ang unang step na kailangan nyong gamitin ay ang settings. Okay, pakitype ha. Pakisulat. Settings. Okay? Hi, Jason. Ako, ang cute-cute ni Jason dyan. Okay. Dito sa settings, ay, mamaya na yung automation. Dito muna tayo sa settings. Okay. Dito sa settings, guys, ang una nyong gagalawin lang, okay, pa-type Russell ha, ay una greetings. Okay, si greetings. Hello po. Thank you sa pagpasok sa aking page. Or if brand mo yan, gawin mong brand, okay lang. Diba? Tapos, isave mo siya. Pag nag-preview, ganito ang itsura niya. Ayan. Hello po, thank you po sa pagpasok sa aking page. Yan. Kapag hindi ka pa din marunong gumawa ng ganyan, si ChatGPT na lang tanungin mo. Can you give me ChatGPT greetings? Diba? Diyos ka na, lahat-lahat na lang ChatGPT tayo. So, yan. Tapos, you have to open Get Started. Okay? Settings pa lang tayo ha. Settings, Get Started. Next, select Target Marketplace, Philippines. May lumalabas sa ganyan success ha. Yan yung lagi yung titignan. Sunod time zone, 8 p.m., 8, Beijing, Perth. Yan. Tapos, kapag nagawa mo na tong bot, ng buong bot, sabi mo, coach, ayoko nang ulitin yung bot, nakakapagod. Pwede bang i-transfer ko yan sa ibang page ko? Yes, pwede po. I-click mo lang tong copy bot. Tapos, kung gusto mo, kunyari, itong page na to ay mapunta sa ibang page, kunyari, yan. So, lahat-lahat ng mga ginawa mo sa bot, mapupunta doon sa page na yon. Sa copy na lang. O, di ba? Madali lang yan. Okay? Select Marketplace, Philippines. Yan. Refresh, reset. Wag nyo to ha, yung turn off, reset. Wag na yan. Okay. Kailangan naka-open din yung auto-create orders nyo. And then, dito naman sa status of Pancake, okay, eto, pakinggan nyo itong mabuti. Si inbox, kailangan laging naka-mark as unread. Okay? Si comment, kailangan nakalaging naka-ano ng mark as read. Hindi nyo na kailangan comment, hindi nyo na kailangan basahin yung comment. No need na. Kasi, ang convention natin, kapag nag-comment sila, may sasagot na bot, tapos dadalhin yung tao na yun sa inbox. No? So, i-mark as read nyo na yung comment. Okay? Paki-on po ang mark bot failed yan. Para pag nag-failed ang bot, pwede nyo pang gawing manual. Okay? So, yun lang. Yun lang yung sa general. Settings pa lang ha. Sunod naman is yung tag. Diba? Tinuro ko sa Pancake na gumamit kayo ng iba't ibang tag. So, for example, gawa tayo dito ng tag. Kapag gawa kayo dito ng tag, sample, sabi mo na gusto mong gumawa ng tag ng, hindi pala, ibang page pala to, sorry. Wag na. So, lahat ng tags na gagawin nyo dito, lalabas yun dito. So, pwede nyo i-synchronize mula sa Pancake. And then, yan, isi-save nyo lang siya. So, general and then tag. Okay? Next, gagawa na lang ako ng separate na video about OTN at saka NTN. Kasi this is very powerful, especially kapag gusto mong i-follow up yung customer mo after 2-3 months. Diba? So, magkakaroon pa ng time na pwede mo silang balikan. Gawa na lang ako ng separate video kasi ito medyo mahaba. Like, step by step. Abutin tayo ng siyam-siyam niyan. So, wala na. Marami pa. Topic, feedback, lucky wheel, coupon, card payment. Bahala ka kung gusto mong i-test yan. Pero I suggest, wag na. Kasi nga, tuturuan ko kayo ng most simplified. General lang at tag. Okay? Tapos, on mo lang lahat ng tag. Tapos, ayusin mo lang yung general. So, that's step 1. Step 2 na tayo. Step 2. Punta tayo sa automation. Type mo, Russell, automation. Russell, type mo, automation. Para magka-assistant naman ako. Yan, sige. Sa automation, okay?
Ay, saan ba ito? Automation. Ano ba naman to sir? Ayan, automation. Okay? Sa automation, ang kailangan nyo lang pong galawin ay walang iba kung hindi itong tatlong ito. Default reply, keywords, and sequence. Wala na kayong ibang gagalawin dyan ha. Wala nang icebreaker, may menu, welcome message, wala na. Tatlo lang. Default reply, keywords, and sequences. Okay. Sample tayo ng default reply. Okay. So sa default reply, may ginawa na siya. No? Okay. Sample lang. Ay, ang pangit naman. Wait lang. Delete natin to. Delete. Delete. Ay. Guys ha, I'm not stopping you to do anything. Okay? Pero kasi, dito na papasok yung paggawa ninyo ng message. No? So, ganito. Paano ko ba tuturo sa inyo? I think mas okay sa customer service na lang. For module 6. Kasi baka maguluhan na kayo. Yung technique na lang muna Coach, create or select existing. Very good. Create. Diba? So, ano muna tayo dito? Subukan ko nga muna kung publish. Ay, failed. Wait lang Kasi nakagawa na Hindi ko alam kung pwedeng burahin yung Wait lang. Tingnan ko kung pwede ko mabura to para mas makita ninyo kung default reply. Kung pwede ma-delete. Wait lang. Ayan, delete. Yan. Yan, okay. Punta ulit tayo ng automation, default reply. Ayan. Create. Ay, una muna ganito. Sorry, nakalimutan ko. Una, a-activate nyo. Tapos, once in 30 days. Ibig sabihin, isang beses lang siya magsasend every 30 days. Okay? Para hindi na pa ulit-ulit yung default reply. When you say default reply kasi, pagpasok pa lang nila dun sa sequence mo, sa messaging mo, ang mangyayari kasi niyan, ito kagad yung papasok sa kanya. Okay? So, create. May lalabas na, ganyan. Okay? So, i-edit mo siya. May iba-ibang technique ang pwedeng gamitin mo. Ako, ang usual na technique ko, ito. Ang nilalagay ko dito, introduction. Diba? Tapos sa introduction, naglalagay ako ng image. Usually, ang kinukuha ko, picture ng babae. O sample, may picture dyan. Hi po, ako nga po pala si Erica. Isa po akong napakagandang customer service ng Hair Solutions. Ganun. Diba? So, pwede nyo gawin dyan. Pwede mo siyang intro. Parang i-introhan mo na siya na merong kakausap sa kanya. Pwede yon. Or baka naman, iba ang gusto mong intro. Ang intro mo, hi sir, maraming salamat. Interesado po ba tayo sa aming item? It's up to you. So, ituturuan ko na lang kayo ng intro tomorrow. So, iba-iba. Okay? So, intro. Tapos may photo. Ang ginagawa ko pa niyan, ang sunod, ito po pala, kunyari, ito naman, sunod, feedback. So, pwede ka maglagay dyan ng, ito po pala ang mga magaganda or mga good feedback po namin mula sa aming mga customers. Diba? Siyempre, maglalagay ka ng mga photo dyan. Diba? So, pwede mo lagyan ng photo. Yan. Photo or video. Sample pa yan. Gama pa tayo ng image. Diba? So, kuha pa tayo ng image. Yan. Yan. So, may mga photo. Intro. Diba? Intro. Hello po, ako nga po pala si Erica. Ang isa, hindi siya clickable. What do you mean hindi clickable? Erica. Kailangan hantayin mo muna yung hantayin mo muna yung lalabas. Okay? Yon. So, there. Okay, guys? Wala akong makita na intro. Wala akong makita na intro? Paano wala akong makita? Hindi, ano to, Erica? Format pa lang tong sinasabi ko, ha? Hindi ito yung, kumbaga parang intro lang, maglalagay ka dyan. Sineset lang. Sineset lang, ha? What I'm doing is just giving you a format. Pero, nakadepende sa inyo kung paano nyo siya gustong gawin. Kasi sa module 6 pa natin yun. Kung ano ba yung tamang messaging, kung ano ba yung tamang intro, setup lang. Ako usually, ang ginagawa ko, intro, ito po mga magagandang feedback po namin. May mga ganyan, may pa-video pa ako niyan. So, syempre, bibideo tayo. Hanap tayo ng video. Download.
'Di ba? So sample kunyari ang video ay ito. Ito 1.3 yan. May photo na ako, may video pa ako. Pero ang pangit lang dito, medyo madami kang isi-send. 'Di ba yung sa art bike yan, yung kanina? 'Di ba? Ang daming lumalabas. Yun yung default reply yun. Okay? Diba video? Kung gusto mo naman na ayaw mo ng ganyan, pwede mo naman gawing gallery. No? So, pag ginawa mo siyang gallery, so ganito naman siya. O, 'di ba? May video na yan siya. O, 'di ba? Yan na siya, 'di ba? Okay, so ganun. Kung gusto mo naman na gallery at ayaw mo ng photo, pwede mo rin gamitin. So, mag-upload ka lang ng image, 'di ba? Tapos lagay ka lang ng mga photo natin diyan. Tapos mag-add ka lang diyan, lagay ka rin ng photo natin dito. Wait lang ha. Narito. Yan. Dito naman, kailangan meron ka ditong nakalagay na ganyan, free shipping. Kung ano man yung mga messages mo, pwede naman. Free shipping. Yan. Kunyari. Free shipping. Ay. Grabe, gabi-gabi nang taas pa rin ang energy. Yan. So, pwede nyong dito sa yan, may mga ganyan. Okay? So, pwede kayong mag-gallery. Okay? And then, ito ang pinaka-powerful at super-duper-duper favorite ko. Okay? Ang audio. Bakit audio, sir? Ganito kasi yan. Pwede kang pumunta sa, hindi ko lang alam kung makakaano pa ako. Wait lang. Subukan ko dito sa Moto Dropshipper. Try ko. Wait lang. Voicemaker.in. Yan. Si voicemaker.in, kung gusto nyo, bawat sinasabi, kunyari, intro. Diba? Pwede natin gawin na nagsasalita siya. Ito nga po pala si Erica, isa pong customer service. Mga ganon. So, tingnan natin ha. Sobrang effective to ngayon na merong nagsasalita doon sa messaging. Actually, kahit nga wala pa kayong mga picture-picture dyan, kapag yun lang ang nilagay nyo, for example, may nakalagay na words tapos may message, ang lakas ng effect. Sample. Log in. Tingnan ko ha. Kung makaka-login ako with Google. Hold on. Pakitaan ko lang kayo kung paano siya may attach. Pwede nyong gamitin tong tool na to. Wala pa masyadong gumagamit nito. Pero ang saya niya. O sample. Kunyari. Hello po. Ako po pala si Erica. Super ganda and maasikaso na customer service ng hair, kunyari yung page solution. Yan. So, hahanap tayo ng Filipino. Yan, Filipino. And then gusto mo babae o gusto mo si Jenly. Yan. And then convert natin. I love it. You guys are so great. Ano yon? Sabit ka sa rasa. Okay, convert na natin. Na natin kung anong. Kasi lang ito medyo limited lang. Super ganda and maasikaso na customer service ng Hair Solutions. Oh, di ba? Narinig nyo? Yes. Narinig nyo? Yan, so, di ba? So, pwede nating kunin. Si Erica, super ganda and maasikaso na customer service ng Hair Solutions. O, di ba? So, medyo bagalan yung konti, voice speed yan. Medyo Tingnan natin. mahina. Medyo Kasi mahina. ko nga si Gloria. Try natin si Gloria. Yan. Wait lang ha. Hello, ako si Gloria. Okay, bakit? Bakit lalaki? Si Erica. Mm. Super ganda and maasikaso na customer service ng Hair Solutions. Parang ang lata. Oh, halata niya. O, si Camille. Try natin si Camille. Try natin Pero si bakit Camille. may premium? Ako Ibig po sabihin, pala si may bayad. Erica. Super Libre ganda lang to? and maasikaso na customer service ng Hair Solutions. Para si Google sa magsalita. Oo, doon. So, yan. Pwede mo siyang gawin. Okay? Para siya si Google.
So Hello, when you ako si Gloria. Buisit. I love it. You guys are so great. Mas maganda pa yun. Awesome! Sa akin. Actually, madami naman kayo pwedeng gamitin ng mga voice maker, no? So, isa to sa mga technique, no, na pwede niyong gamitin. So, kunyari, for example, download mo yan siya. Diba? Magda-download niyan siya sa MP3. And then, you can attach this. Basta download siya. You can attach this dito. So, for example, gusto mo siyang gamitin, yung audio, tapos i-download mo siya, tapos may kita mo siya dyan, yan. Yan, santayin lang natin. Pwede pala sariling boses kung gano'n. Oo, Pwede pwede rin sariling sariling boses. Yes, pwede rin. Mas Mag-record lang maganda. kayo. Hello! Ganun. So, tapos, Parang kasi mga robot, basta parang usually wala- ang ginagawa Walang ko, emotion. di ba? Ang saya. So, ang inaakit ko pa yan. So, mga ganyan. So, di ba, kumbaga, pag narinig yan ng customer, yung intro mo, tapos narinig ng customer, ang lakas ng hatak niyan. Tapos, mag-reply din sila sa iyo voice message din. O, di ba? Wala pa masyadong gumagamit yan, pero pwede nyo nang gamitin. Okay? So, there. So, ako, ang intro ko ha, intro, tapos feedback, tapos usually, gagawa lang ako ng information about the product details. Tapos, ang ginagawa ko, lagi akong patanong sa dulo. Ay, sorry. Usually, kunyari, may text ako niyan. Interest. Gusto niyo po ba mag-avail? Guys ha, lagi niyong pagkakatandaan na ang dulo dapat ng bot nyo lagi ay tanong. Kasi meron tayong hinahabol na 24-hour rule. Kasi hindi yan sasagot sa inyo kapag hindi siya ask, patanong. Diba? So, kahit mag-yes or no lang yan. Diba? Kaya yung puro follow-up na gagawin natin sa sequence. Yeah. So, yan na. Diba? Meron na tayong sample na intro tapos ito. Hello po, ako po pala si Erica. Super ganda and maasikaso na customer service ng Hair Solutions. Oh. Ha? Diba? Tapos publish natin. So, yan. Guys. So, guys, ito ang technique dito, ha. Kailangan sinesave nyo agad yan kasi minsan nagloloko ang botkick tapos hindi nyo pa nasisave. Sayang. Kaya ang technique usually, bago kayo gumawa nito, gumawa muna kayo sa notepad. Okay? Parang sa Wiz. Wow. Gumawa muna kayo sa notepad. Okay? So, there. So, nakagawa na kayo ng automatic default reply. Ito yung isasagot agad kapag pumasok sila doon sa ano mo. Okay? So, yan. That's the first part. Ang second part is sequence. O, ayan na. Sequence na, ha? Si sequence, mag-delete lang tayo dito ng sequence. Pag nag-create nyo ka dyan, kunyari, follow up. Okay. Sabi ko, di ba, sa follow up, every 2 hours lang. Kasi hindi kayo pwedeng, may mga garapal talaga mga e-com player na every 15-30 minutes nagpa-follow up kapag pumasok ka. Kaya, madaming natatakot tuloy ngayon sa send message kasi kapag nag-send message sila, parang kukulitin na sila. Ganun. So, wag natin gawin yun. Ha, medyo babaguhin natin yung ganun. So, at least every 2 hours pwede na. So, ibig sabihin dito, sa sequence, hindi, ito muna, itong follow-up, tama? Ang gagawin nyo kay default reply, babalik kayo, tapos edit, and then i-connect nyo yung sequence dito sa choose next step. Sa choose next step, perform action, register to track the sequence, and then yung ginawa mong sequence, and then okay. And then publish. Maliwanag ba? Type yes kung maliwanag. Ulit. Kasi medyo ano yun, technical yun. Diba gumawa tayo ng sequence? Wala pa tayong nilalagay sa loob, ha? Babalik kayo sa default reply. Babalik kayo sa default reply. Edit. Diba? Pupunta kayo sa choose next step. Perform action, and register to track the sequence. And then, yung ginawa mong sequence. And then, okay. And then, publish. Clear? Type 1 kung clear.
Kasi kinonect natin yung sequence doon sa default reply. Type 1, kung clear. Connect sequence to default reply. Reply. Yes. Thank you, Jason. Okay. So ngayon, gagawa na tayo ng follow-up. Ito na yung tinatawag nating follow-up strategy. Kasi by default, sa unang message nila, hindi talaga sasagot yan. I swear. So, aray ko. May langgam. Una, ito na, technical to ha. Tignan mabuti. Uy, ano, tulog na ba kayo? Magtatawag nga ako ng pangalan. Tony. Team PJ. Okay pa ba kayo? Rosario Present. Sales. Yes, coach. Buhay all good. pa? Gerard, kamusta Gerard? Okay pa? Kaya? Hindi ba si Gerard? Okay, sige. Alright, sige ha. Dito sa timeline, pupunta kayo dyan after 1 day. Gagawin nyo muna 2 hours. 2 hours. Yan. Sunod every time. And then ito, tingnan nyo mabuti ha. Add filter. Okay, phone number. And then don't have phone number. Save and update. Okay, ano ibig sabihin ng ginawa natin yung filter? Phone number, don't have phone number. Kasi ang goal natin, ma-follow up yung mga tao na hindi pa nagbigay ng phone number. Tama, sabi ko kanina sa pancake, di ba? Ang uunahin nyo lagi ay yung mga tao na dito nagbigay ng cellphone number. Tama? Do you remember? Nagbigay ng cellphone number at dahil nagbigay sila ng cellphone number, kailangan natin asikasuhin sila agad. Okay? Pero pag para hindi na sila mabatuhan ng follow-up sequence kasi nga nagbigay na ng number. Bakit mo pa ifa-follow up? 'Di ba? So, uumpisa doon mo na sila kakausapin, uunahin mo na sila. All right? So there. So save and update and then magki-create tayo ng new reply. Yan. It will be hard for me kung ano yung ilalagay dito kasi bukas pa natin yan lesson. Pero ang strategy dito, ang pinaka-strategy dito, para kang nagpa-follow up na hindi mo siya binibentahan. Ako usually yung una ko, hello? Hello po. Hello po, Lloyd. Alam ko pong busy ka kanina. Baka hindi nyo po nabasa ang message ko. Okay lang po ba na makausap kayo? Yan, mga ganyan. Tapos syempre, kung gumamit kayo ng babaeng picture sa intro, dapat gagamitin nyo rin dito. Ibang angle naman nakaganon. Yan, 'di ba? Kaya kung ano man yung strategy niyo. So yan, so ganun. So pwede mo siyang i-save. Tapos yan yung babato doon. 'Di ba? Laging patanong ha. Tsaka wag kayong nagbibigay, ayoko na nagbibigay yung mga COD form. Kung order na kayo, please pakibigay. Ayoko na yung COD form kasi parang alam yun. Pero I don't know, hindi ko ginagamit. Pero kayo, kung gusto nyo gamitin, paki-fill upan po ang form na to kung gusto nyo na pong mag-order. There's nothing wrong about it. It's your strategy. So we have now follow-up 1. So you can indicate here, rename F1. And then i-on mo siya, activate. So may una na tayong follow-up 2 hours. Gawa naman tayo pang second, which is 4 hours. 4 hours. Kasi di ba, every 2 hours tayo. So, ganun. 4 hours. Every time. Add filter. Phone number. Don't have phone number. Save and update. So, ang mapapadalan lang nito, yung mga hindi pa nagbibigay ng phone number. Pangalawa. Yan. Pwede namang, sana po, mabigyan nyo ako ng pagkakataon na makausap kayo. Ito po, kayo lang po ang aking pag-asa para makapagtapos ng pag-aaral.
Nako. Joke lang. Ano, Baka Ano lalong po? hindi bumili. ano po pag inaway po ng customer? Hindi, ano lang naman to, kumaga strategy lang. Hindi nyo naman pwedeng gayahin. Siyempre, kung ang binibenta mo bedsheet, may mga paganyan ka, di ba? May So, kanya-kanyang sequence. is, ano lang, kanya-kanyang sequence. It's just a matter of ano lang, representation, okay? So, bukas ko naman kayo bibigyan ng parang tunay na parang template. Bibigyan ko kayo ng format. Tapos, yun talaga yung ginagamit namin before. Tapos, pwede nyo siyang gayahin, tapos pwede nyo i-tweak na lang. Okay? Kasi yun, ano yun secret. Rephrase na lang. Ganun. Rephrase. Secret method yun doon. Okay? So, yan. So, pwede ka rin mag-attach ng picture, ha? Doon sa and then follow up to. Diyan na lalabas yung creativity ninyo, yung marketing strategy ninyo. Sabi ko nga, di ba, marketing is just copying what's obvious. Kaya kapag may mga nakikita kayong mga nag-send message nyo din. Tapos tignan nyo kung paano sila mag-follow up. Uy, yung ganda nito apply ko nga. Pwede nyo gamitin yan doon. Ngayon, every 2 hours, sunod. Anong number sa sunod? Kung every 2 hours. 6. Sino 6. So, pwedeng 6 na yan. Okay? So, ganun lang naman. Hanggang sa makabuo kayo ng, ako ang suggestion ko, minimum of 7 follow-ups, maximum of 12 follow-ups. Hanggang ganun lang. Okay? So, ganun. So, at least meron na tayong follow-up. Tapos, makikita nyo yung mga subscribers ng follow-up na yun. 6 in a day po, coach. 6 in a day. Yes. The moment na pumasok sila sa bot mo, di ba, nag-send yung default reply. Ito yung nag-send. Default reply. Tak, 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 tak. Di ba? Hindi pa rin siya sumagot. Tama? Babato naman tong sequence after 2 hours. Yan, 2 hours. Hindi ka pa rin sumagot. May 4 hours na naman yan. Hindi ka pa rin sumagot. 6 hours. Sumagot na siya sa pang 6 hours mo. O di, ayun. Napasagot mo siya. So, hahaba pa yung conversation ninyo. Ganun ka-effective. June, what if nag-reply yung customer pero di niya nabigay yung phone number, magsisend pa rin yung next follow-up? Yes. Magsisend. Hanggat hindi niya nabibigay ang phone number kasi ang convention natin dito is don't have phone number. Tama? Okay. Interesting. So, hanggat hindi ka nagbibigay ng phone number, ipa-follow up kita. Kaya dapat, yun ang unang-una yung hihingiin sa mga customers ninyo. Okay? Ang saya ng botcake. Clear? Type 1 nga kung clear. Bago tayo lumipat ng keywords. Clear? Alright. Clear daw. Okay. Roswell. Alright. Go to keywords. Ayan na. So, i-delete ko nga. Wait lang para bulk action, delete. Okay. Now, let's talk about these keywords. Una, default reply. Diba? Easy lang siya. Sunod, sequence. Diba? Default reply, tapos magpo-follow up na yung sequence. Itong keywords naman, ito yung pinaka-key para bumato yung default reply at bumato yung sequence. So, ganito siya. Create a new keyword. Usually, ang ginagawa ko dyan is get started talaga yung una. Bakit get started, coach? Enter. Yan. And then create keyword. Tandaan nyo sa settings. Sa settings, kapag pinareview nyo yan, merong get started. Kita nyo? Kapag kinilik ni customer yung get started, yung keyword na yon magti-trigger, tapos ibabato niya yung flow na default reply. Kasi may times na hindi bumabato ang default reply. Kaya medyo may way pa kung may keyword siya na get started. Si-on natin. Yung flow, select existing. Ulit ha. Select existing, default reply. Kiklik nyo itong bandang gitna and then lalabas yung flow. Select this flow. So connected na yung get started sa default reply. Next, action. I-register nyo naman yung sequence. Okay? So, add action. Register to track the sequence. Parang doon din kanina sa may default reply. And then, follow up. Kung ano yung ginawa mo sa sequence. So, yan lang. Actually, wala na kayong kailangan pang iba. Yan lang po na keyword. Di ba? Kung imagine niyo, gagawa kayo ng keyword para sa how much.
para sa order, para sa ganyan. Ang dami. So, ito lang ang pinaka-automation ninyo. Ang saya, di ba? Wala kayong makikitang ganyan. Ako lang ang nagturo niyan. Kasi, sa sobrang pinaraktis ko na tong bot cake before, ayoko nang, sabi ko sa inyo, masakit sa ulo yan. Sige. Sige. Oh, Chris. Oh, icebreaker. Gawin mo yan. Ewan ko na kung di ka masiraan ng ulo dyan. Russell, gamitin mo yung main menu. O sige. Ewan ko lang. Ang daming kailangan gawin. Welcome message. Oh, Roswell, gawin mo yan. Ang dami pang gawin. Kung ito lang naman ang gagawin mo, default reply, pagpasok nila sa'yo, kinilik nila yung get started, lalabas tong default reply, tapos magpa-follow up lang yung sequence every 2 hours kasi dinikit natin yung sequence sa dulo, 'di ba? 'Yun. O 'di ba? Sobrang easy, sobrang dali. 'Di ba? Please type easy kung easy yung naging format ko sa bot cake. Huwag na kayong maghanap pa ng iba kasi I swear, Awesome! hindi talaga, nakakalito talaga. Yung iba nga, talagang parang ang dami pang ginagawa. O gawa ng icebreaker, gawa ng ganyan. Wag na po. Ang mahalaga lang may sumalo sa information. Tama? So, yan. Okay? Easy, easy. Thank you, guys. Maraming salamat. Nakakataba naman ng puso. Kasi ako gumawa ng ng format niya. Coach, wait ko na lang po yung recording. Nahuli ako. Ikaw talaga, Erica. Sige, enjoy mo lang ang mo dyan, bakasyon mo. Ayan. So, meron tayong default reply, may sequence, and then may keywords. Diba? Ano yung unang ginalaw natin dito? Una, settings. Sunod, automation. And then last but not the least, itong comments. Ayan. Dito sa comments, ang gagalawin nyo lang, walang kaamok-amok, itong general lang. Okay? Dito sa general, ang kailangan lang naka-open, una, itong auto-reply at saka auto-inbox. Paki-open po yan. Pangalawa, ang dapat na naka-open dito sa configure comment, itong only auto when customer comment for the first time and auto-like comment para nila-like niya yung comment. Okay? Pangatlo, okay? Ito naman yung Pangatlo, ito naman yung babato na content kapag how much o kaya kung ano man yung kinoment nila, magkano yan? Ito yung babato. So, magko-content default kayo. Yan. Ay! Wow! May bago na naman sa bot cake in fairness. Isa lang yan. So, dito, ang kailangan nyong gawin, okay, pwede kayong kumuha ng username. Hindi kayo pwedeng gumawa ng hi, ganun lang. Kailangan hi. Ito yung kakopy ninyo, yung username, buong yan. Hi, ganyan. May PM po ako sa inyo. Pa-check po ng inbox. Yan. Tapos, hindi ko pa ito nagagamit itong enter level comment level 2 ha. Medyo pa to sa akin. Bago pa to sa akin. Iti-test ko pa lang. Okay? So, add kayo. So, meron na kayong pang-comment. Ngayon, mangyayari kasi niyan kapag libo-libo na yung comments and likes nyo. Wow! Siyempre naman, pag-pray natin yan. Pag-pray natin na mas madami kayong maging comments, madami kayong maging benta, magiging spammy kayo kapag pare-parehas ang sagot ninyo. So, ang kailangan, di ba, pag nag-run kayo ng ads tapos may comment, di ba, ang unang lalabas yung mga photos na tinuro ko sa inyo, yung social proof. Dito, pwede nyo gawin may spin. Ang spin, pwede nyo siyang i-copy. Uy. Pwede nyo siyang i-copy and then paste nyo dyan. Tapos, ang mangyayari, ilalakihan ko lang para makita nyo. Yan. Ang mangyayari, ikakopy nyo mula dun sa una hanggang dun sa tuldok, Control X. Okay? Tapos, mula dito sa S, spin_1, papalitan nyo ng content. Yan. Tapos, mula dun sa S, kasi may hati Nakikita nyo yung hati, guys? Sa post comment pa yan. Yes. Lahat ng comment na papasok dun sa page mo, ito yung i-comment. Diba? So, dito naman, kunyari, hi,
Kunin natin ulit yung username. Bawal ka kasi makakreate kapag hindi mo kinapit tong username. Salamat po at nag-inquire kayo sa amin. May message po ako sa inyo. Yan. So, ganyan. So, ibig sabihin ito, dalawang comment ang magte-test. Kunyari, si customer 1, itong una. Si customer 2, pangalawa. Si customer 1, ganun. Nag-i-spin siya para hindi spammy. Nagigets nyo yung point na yun? Nagigets nyo? Okay naman? Opo, para pa-iba. Ayun. Para iba-iba. Kasi magiging spammy kayo. Imagine nyo, 10,000 na yung likes nyo. 10,000 na yung comments. Isa lang, ganyan lang ang magre-reply. Spammy na yun. Kaya dapat gumawa kayo ng iba-iba. Pwede pa naman, actually, Sorry. Pwede po mas marami kung gano'n. yes, pwede. Basta, kunin mo tong, at hindi ko alam anong tawag dito guys pero parang separator. Ayan Ito, yan, separator. Control C. Tapos lalagay mo siya ulit dito. Control B. So, pwede ka na naman ng hi. Tapos, Pipe po tawag dyan. ano po tawag po? Pipe. Pipe. Oh! Masyadong magaling naman. Diba? Masyado. Ayan. So, hi. Wag mo kong inisin. Mag-reply ka. Charot. Gana. Ay, wait lang. Nako, namatay yung ano ko. Sorry, wait lang. Napindot ko yung off Siguro nainis sa akin Huwag mo ko inisin, mag-reply ka. Okay, wait lang ha. Here. So, pwede naman yan. Mga tinuturo ko sa inyo. Wag niyong apply yan. Baka sabihin niyo, tinuro ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, baka tanggalin ako na Sir Chester. Nabayan sila kung ano-ano tinuturo. Sabi ko sa inyo, ha? Yan, edit. And then, meron na tayong yan. Meron na tayong content for default reply. And then, save. Lalabas. Tandaan nyo, lagi dapat may ganyan, success. Now, nag-comment. Di ba? Matic na naghihiwalay. Hindi siya matic na naghihiwalay. Mary Grace. Matic na pumipili si Botcake ng ibabato doon sa customer. Para hindi siya spammy. Yan. Sunod-sunod na customer. Kunya, ito yung unang comment. Sunod na nag-comment, ito naman sunod. Para iba-iba. Okay? Random. Roswell, napakagaling mo talaga. Pakis nga. Yan, okay, sige. Okay, Yung next kasi naman nasa tayo. program, sir. Kaya, Putik, ano ba yung ginagamit niya? Nakakatawa naman yan. Okay, Paturo sige. nga yan. Paturo nga, di ba? Okay, sunod, inbox content V8. from comment. Okay? V8 din. Oo, V8. Cute naman. Okay, so here naman, pwede kayo mag-plus, di ba? Ito naman yung bumabato, di ba, nag-comment. Nag-comment siya. Nag-comment siya, tapos binato niya tong comment mo. Yan, how much, tapos ito. Ngayon, si Botcake at si Pancake, magme-merge yan, dadalhin niya sa loob na maging inbox. Kaya nga, ang sinettings natin kanina dito, tandaan nyo, ang inbox, mark as unread, ang comment, mark as read. Kasi hindi nyo na kailangan balikan ng comment. Di ba? Kasi nga, nagre-reply na yung bot. So, balik tayo dito sa general. So, gagawa tayo ng private reply. Yan. Dito din, pwede kang mag-spin. Katulad dun sa comment, pwede rin dito. Ayan, may spin. Yan. So, for example, usually ito, patanong, hello po. Interested po kayo sa item namin? Yan. Diba? Tatanungin mo siya. Pwedeng patanong. Usually, yan yung unang kumo-comment. Yan yung unang sinesend na message bago yung default reply. Hindi babato ang default reply. Paano? Kailangan nyo itong maintindihan Paano? Kailangan ko itong may palawanag na mabuti. Paano ba? Pag nag-run kayo ng ads, may send message. Pag nag-send message, lalabas yung page mo, may get started. Tama? Pero,
Wait lang. Parang kailangan ko ng representation kasi mukhang mahihirapan tayo. Facebook. Okay naman guys, yung ko, Kailangan natututunan muna niyo siyang naman. magtanong para sumagot yung bot. Exactly. Ang galing mo talaga, Jules. Ang the Kasi, usual tanong is how much, di ba? how much? Nakita Oo. niya how much. Yes, how much? Usual na Hindi tanong kasi how. babato si Botcake kapag hindi siya nag-send message. Or, paano ko papaliwanag? Nag-comment siya, di ba nag-comment? Bumato tong comment. Bumato yung comment mo. Dadalhin niya sa inbox. Hindi babato yung default reply hanggat hindi siya nagtatanong or hanggat hindi siya sumasagot sa'yo. Yung, hello po, interested po sa item namin. Hanggat hindi siya sumasagot dyan, kasi hindi siya nag-get started eh. Tanda, Hindi gets nyo? magpa-function si bot. Hindi magpa-function si default reply. So, kailangan nyo maintindihan na dito sa Pancake, may part dito, itong Botcake. Kapag hindi siya bumato, kailangan nyong i-manual yung default message. Default reply, and then confirm. Gets nyo yung point na yun? Sorry medyo technical na eh, pero ganun lang siya. Pag Kasi hindi kailangan, bumato, parang kailangan may nag-trigger na question. very good, Jules. Kailangan may nagtitrigger talaga. So, kasi si get started, automatic, default reply. Pero kapag hindi niya to sinagot, or wala siya sinagot na how much, or ganun, hindi talaga magtitrigger yung default reply. O, so pwede ka naman mag-spin. Sabi mo 2. Hello po. Hello po. Malapit na tayo matapos. Konti na lang. Hello po. Gusto mo ba magbago ang buhay mo? Bili na. Charot lang. Bili na sa amin. Ganon. Charot lang. Diba? So, pwede namang mag-spin to ka din para iba-iba yung tanong bawat customer. Hindi naman, alam nyo yun, parang humanized talaga. Kasi ang uso ngayon is human to human na. Hindi robotic. Ha? So, yan. Pwede nyo i-save. Yan. So, merong nag-comment at ibabato niya pag nag-comment na, magtatanong siya. So, automatic. Kaya, auto-reply when customer comment and auto-inbox when customer comment and then save. So, there. That's the basic entirety of Botcake. Ang saya, di ba? Super easy as 1, 2, 3. Settings, automation, default reply, keyword sequence, and then comments, general. So, yun na. Ganun lang po siya kadali. Di ba? Yung iba nagpapakadalubhasa pa sa bot. Yung iba talaga, kailangan maganda talaga yung bot ko, ganyan-ganyan. Nako, hindi. Maniwala kayo sa akin. Wala yan. Hindi na kailangan magpakadalubhasa sa bot, no? So, yan. That's the end of our reliable... Ay, hindi pa. Meron pa pala, pero I think bukas ko na i-discuss sa inyo kung paano magpasok ng order doon sa dashboard namin. Kasi may iba pa sa inyo na lito. So, basically, ano na tomorrow? Kung paano na to tamang sagot, yung tamang messaging, paano ang landi method at awa method. Ngayon pa lang natututo na kayo sa akin, di ba? Kailangan ko po ito para sa pag-aaral ko. Mga ganon. Isa po kong single mom na kailangan po ito. So, ganun naman. So, that's the lesson for our reliable system. So far, so good, guys. Maliwanag. Clear ba? Nagkaroon ba kayo ng realization na sobrang dali lang naman ng automation? Paki-type nga ang clear. Yes, clear. Para maaganahan naman ako sa inyo, di ba? Easy. Oh, yabang ni Roswell. Yan tayo, Ros, eh. Clear, clear, clear. Alright. Yun. So, i-apply nyo na yan sa mga pages ninyo. Ang saya niyan. Okay? So, yun. In fairness, ha? Nagtagal talaga kayo dito, ha? So, yun lang naman. So, what's your takeaway, Tony? Tony, what's your takeaway? Yes, Coach, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Yes, akin, Coach, very helpful po talaga yung Pancake. When it comes to e-commerce, kasi Yes. na-automate niya po yung lahat. Need ko lang po talaga mag-explore more para mas maintindihan ko po yung interface and mga usage na settings niya. Yes. Oo, madali lang naman yun. Siyempre, explore lang, pindot-pindot lang. Pero yun nga yung tinuturo ko sa bot,
Wag na kayong kung ano-ano pa, yun na lang yun. Okay? Okay, Coach. Okay. How about you, Marjorie? Oy, Marjorie, ano na nangyari sa'yo? Di mo ko ina-update sa nangyayari sa'yo. Marge, what's your takeaway for tonight? Hi, Coach. Yun din po yung about sa pancake and boot cake. And mas madali po siya compared sa... Kasi may na-try po akong chatbot before. Ang hirap niya, mas madali po yung tinuro niyo, Coach. Oh, Kasi- thank you, Marge. I love you. Saka, straightforward po pag pag tuturo. ManyChat. Yes, thank you. Oh, nakaka-touch naman. Hindi, so, alam niyo sa totoo lang, hindi naman ako sobrang galing na katulad ng ibang mga Facebook ads and automation. I don't consider na sobrang ganun. So I just teach, basic based na experience ko and Experiential. 'di ba? Experience lang. Tapos yun. Pag minaraman pa ako, di alamin na natin uy, gamitin niyo to. Kaya yung voice, sobrang effective nun. Yung last na gamit namin. Hala, effective siya. Sumasagot sila tapos bumibili talaga sila, ha. So gamitin niyo yun. I-take advantage niyo yung voice, all right? How about you, Russell? So far, what's your takeaway? Ang ko lang is maganda siya kasi parang mapapadali yung pag-reply kay customer kasi especially pag nagkaroon na ng maraming customer. Oo, mahirap mas na. maganda siyang mas maganda siyang ma-master Yes. yung yung pancake saka yung hindi Kaya pwedeng may... isa lang. Oo, tama. So, kanina may nagtanong sa inyo na kung kailangan ba, no? Sa totoo lang, hindi naman. Pero kasi para ma-feel nyo yung functionality at pag nagpumasok na kayo sa e-commerce, magagamit nyo talaga to. At sobrang dami pang function na to na hindi ko pa naturo. Lalo na yung pag nag-select kayo ng lahat, tapos auto quick reply lahat, andahin akong dami pa. Isang taon tayo magsasama-sama, imposible namang hindi ko ituro sa inyo yan. Katulad na lang na Julie, halos inaaraw-araw talaga ako. Best friend ng taon na yan sa Julie sa akin. Ang Pero kulit. Coach, diba, Coach, sa bawat, sa pancake at saka boot cake namin, may access kayo, diba? So parang masicheck nyo doon kung tama yung nilagay namin. Yes, actually, mas better sana. Hindi ko alam kung gusto kaya tinatanong ko gusto nyo ba na i-add ako sa page nyo? Yes. Para Surely. magkaroon ako ng tapos sa pancake kasi ninyo, 3 user yon. Kayo, tapos pwede nyo rin akong i-add para makita ko nga. So, okay lang naman sa akin. So, page Sure, roll, wala pa tapos akong add nyo page. lang ako. Ayun, mag-ano na kayo ng page. Jason, ha? Madali lang naman yun, be. Doon lang sa page, create ka lang, tapos basta sundan mo lang step by step yun. Tapos pag nalilito ka pa rin kasi minsan puro tawa lang ako sa record sa Pasensya na. Parang mas madami pa yung tawa ko. topic mo, Coach, yung sa module 2. Ay, Yes. module ba yung page? Yung sa Facebook page is module 3. Ay, module Offer 3 naman sa already. Catchy Creatives, module 3. So, yun. So okay lang pala kasi medyo alam ko na yung page. Hindi ko kasi Mm-mm. napapanood. Yun. Kaya, basta pag pinag-aralan nyo, mahihirapan kayo kung pag pinag-aralan nyo tapos ilang araw nyo pa bago gawin. Kailangan habang pinag-aralan nyo, ginagawa nyo na. Ganun Apply talaga. agad. Apply agad. Kasi I swear, hindi talaga siya parang hinoard mo lang yung training. Tapos yun. Jai Clag, clear. Thank you, ha. How about you, Rio? Nako, to si Rio, kailangan ko tong anuhan talaga Naiintindihan mo, Rio? What's your takeaway? Yes, Coach. Same lang din po sa kanila. Yung pancake is powerful tool po para sa automation and kailangan namin siya. Sorry. Oo. Kasi kapag na-master nyo ng Facebook ads, team, literal, may hirapan na kayo sa follow-up. Kasi hindi talaga bumibili yung customer sa unang, 'di ba, Julie? Hindi talaga Tapos kailangan may nagtutuloy-tuloy ng follow-up sa kanila hanggang sa pero sabi ko nga number 1 rule, kapag bumato ang follow-up 1, makikita nyo yun, ma-unread yun. So, dapat kayo din. Tatanungin nyo siya, oh, sir, kamusta po? Order na po tayo. Tinatalo nyo yung bot. Okay, kasi ang nangyayari usually, lalo na sa mga VA, kapag nag-reply na yung bot, hinahayaan na lang, hindi dapat ganun. Okay? So, dapat may human pa din na So, yun. Yes, intervention, Jason. So, yun lang naman. And that's a reliable system. Maraming salamat, guys. So, picture na tayo. Alam ko medyo late na. Picture na. Ayan. Si Jason, si Russell. Hi, Rio.
Hoy, Team PJ, Gilbert, na sino pa mga Team PJ dyan? Ano na nangyayari sa inyo? Wala kayong paramdam sa akin. I-update nyo ako sa mga nangyayari sa inyo kasi syempre, aaralin nyo lang to, di nyo apply. Bala kayo dyan ha, huwag nyo ako sisihin kapag di kayo kumita ha. Si Julie nga talagang anong-ano si Julie, bawat tawag talaga sa akin. Pwede nyo akong tawagan ha. Kunyari, hindi ako nakasagot kapag pag nasa office na nga. So yan, alisin ko